Isang dalaga, pinadukot ng hindi kilalang lalaki at inangkin siya nito. Nagbunga ng triplets ang ginawa nito sa kanya. Makilala pa kaya ng dalaga ang ama ng kanyang mga anak? Ating alamin ang buong kwento. Nasa masamang panaginip si Casey sa mga sandaling yun habang nakikipagbuno sa lalaking may masamang balak sa kanya. Hawak siya ng lalaki sa kanyang dalawang kamay at dala-dala sa kadiliman. Malalakas na sigaw ang kanyang pinakakawalan habang nagpupumiglas sa pagkakahawak nito. "Bitiwan mo ko!" Sigaw ni Casey, pero ang lalaking walang muka ay napakalakas at kahit anong hatak sa kamay, hindi siya nito mabitiwan. "Casey anak, it's been 2 o'clock and you still haven't eaten." Katok ng ninang Pearlie ni Casey, subalit na natiling tulog ang dalaga at patuloy sa masamang panaginip. "Wag!" Nang ipasok si Casey sa loob ng silid ng lalaki, napasigaw na ito ng malakas. Ramdam niya ang paglapat ng kanyang likod sa matigas na papag. Sinipa niya ang lalaki nang makitang kukubabawan siya nito. Sinamahan niya ng pagkakataong makabangon at abot-abot ang pasasalamat nang makitang natumba ang lalaki. Palabas na sana siya ng pinto nang mahawakan nito ang isa niyang paa. Nawalan siya ng panimbang kaya naman bumagsak siya sa sahig. Nagsisisigaw na naman si Casey pero walang nakakarinig sa kanya. "Casey, iha, are you there?" Sa muli ay katok ni Perlin sa kwarto ng inaanak. Sobrang tahimik sa loob at walang sumasagot. Naisip niyang baka tulog pa ito kaya may nabuting iwanan na muna. Habang si Casey mahimbing pa ring tulog at sa kanyang panaginip, naging ganid na ang lalaking gustong humalay sa kanya. Sa pagkatumba ng dalaga sa sahig, automatic na kinubabawan siya ng lalaki kaya hindi na siya nakagalaw pa. Ang malakas na sigaw ni Casey ay naging ungol na lang nang siilin siya ng halik sa labi ng masamang lalaki. "You're mine now, baby." Naririnig niyang bulong nito habang hinihingal at pinaglalandas ang kamay. "No!" Hiyaw nang maramdaman ng matinding kirot sa bahaging yun. Basta lang kasi pinunit ng ganid na lalaki ang suot niya. Pilit niyang pinagsasasampal ang malakas na lalaki sa kanyang harapan pero pinigilan nito ang dalawa niyang kamay at hindi na siya halos makagalaw. Lalo siyang nangihina sa bigat nitong nakadagan sa kanya. "Hayop ka! Pagbabayaran mo to kung sino ka man. Isinusumpa ko!" Sigaw ni Casey. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang unti-unti nitong pinaghihiwalay ang kanyang mga hita. "No! No, please stop!" Impit niyang sigaw nang maramdamang bumaba ang mukha ng lalaki. Lalo siyang nangihina sa ginagawa nito at ramdam niya ang panginginig ng kanyang katawan. Walang nagawa ang pagtutol na isinisigaw ng kanyang isipan dahil sa mga sandaling yun, napapaliyad na ang kanyang katawan. Unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang sensasyong pinalalasap ng lalaki sa kanya. Ang kaninang sigaw ay napalitan ng pag-isay ng lalaki ang mga katawan nila. Ramdam niya ang matinding kirot ng magtagumpay ito sa masamang balak. Doon nagising si Casey na pawisan at nanginginig ang kanyang katawan. Damang-dama niya ang pagod sa panlalaban sa lalaking lumapastangan sa kanya. Paulit-ulit niyang napapaginipan ng lalaki nagnakaw sa kanyang pagkabirhen. Isang masakit na alaalang sumira sa kanyang buhay. 3 buwan na ang nakakalipas. Napaupo siya sa kanyang kama at napahagulgol. Ramdam niya ang paghilab ng kanyang tiyan sa matinding galit na nararamdaman sa lalaking lumapastangan sa kanya. Dahil sa galit at sama ng loob, pinagsususuntok niya ang kanyang tiyan. Ayaw niya sa kanyang ipinagbubuntis dahil bunga iyon sa kahayupan sa kanya. Nagsisisigaw ang dalaga habang sinusuntok ang sarili. Bakit ba kasi siya iniligtas ng kanyang ninang nung magpapakamatay sana siya? Sana wala na siyang problema at hindi niya na naiisip ang kanyang sinapit. "Ayoko na! Ayoko na!" Sigaw ni Casey habang nagwawala. Noong narinig ni Perlin ang sigaw ni Casey mula sa kwarto, agad itong tumakbo sa loob ng silid at nagulat na lamang ang babae na bumulaga sa kanya ang dugo ang si Casey. May umaagos na dugo sa puwerta nito habang sinasaktan ng sarili. Madali niyang kinuha ang syringe at tinurukan ito ng pampakalma para matigil ang pagwawala nito. Isa siyang doktor kaya alam niya ang ginagawa at madalas niyang gawin sa inaanak kapag nagwawala ito. Tumawag kaagad siya ng ambulansya upang madala sa hospital si Casey bago pa man makunan. 3 buwan na itong buntis dahil sa panggagahasa ng hindi kilalang lalaki. Hanggang ngayon, napapaginipan pa din ni Casey ang lalaki. Kinabukasan, gising na si Casey. Umaasa siyang wala na ang bata sa kanyang tiyan dahil tanda niya bago siya tinurukan ng kanyang ninang ay dinugo siya. "Good morning."
Bati ng isang baritonong boses habang nakangiti. Napalingon siya. Naka-all white ang lalaki, nakasuot ng surgical mask at tanging mata lang ang nakaluwa. Sinamaan niya ito ng tingin. Ayaw niya ng kausap. Isa pa, doktor ang ninang Perlin niya at ninong Roji. Hindi niya kailangan ng ibang doktor o nurse na mag-aasikaso sa kanya. Walang kibong nilapitan siya nito. May kung anong tinignan sa kanya pero nanatili siyang tulala. Okay naman ang vital signs mo. Pwede next time, huwag mo nang sasaktan ng sarili mo. May halong concerned ang boses nito pero nanatiling masama ang tingin niya dito. You think susundin kita? Sino ka ba sa akala mo? Naiinis niyang tanong sa hindi kilalang lalaki. Hindi ito sumagot pero mataman siyang pinagmasdan. Kita niya iyon sa mga mata ng lalaki. Tila pa nga pamilyar sa kanya. Ako nang bahala sa kanya, iho. Iwanan mo na kami. Boses mula sa may pintuan. Nabaling ang tingin ng lalaki doon kaya naputol ang titigan nila. Tumango ito sa ninang niya at muli siyang sinulyapan bago sila iniwan. Nag-angat naman ang mukha si Casey nang makitang papalapit na ang kanyang ninang Perlin. Ito ang kinikilala niyang ninang simula nang maulila siya sa magulang. Her parents died when she's 8 years old by a car accident. Unfortunately, siya lang naman ang nakaligtas. Naalala pa noon na bago sumabog ang sasakyan kung saan lula ng magulang niya, pinagtabuyan siya ng ina. Ilang gabi siya bago natagpuan ng mga rescuers sa gubat na nag-iisa. Simula nun, itinuring siyang anak ng kanyang ninang Perlin at ninong Roji. Naging masaya naman siya sa kabila ng pangungulila sa kanyang magulang. Parang panaginip lang ang lahat na napakabata niyang naulila. Pero walang mas papait sa bangungot na pinagdaanan niya ngayon matapos pagsamantalahan at magbunga ang masamang ginawa sa kanya. I saw her bro and she's pregnant. Pagbabalita ni Chuck kay Grace sa cellphone na ang tinutukoy ng lalaki ay si Casey. Si Chuck ay kaibigan ni Grace since college. Siya ang kasama nito sa lahat ng kalukuhan at lahat ng mga lihim ni Gray tungkol sa mga babae alam niya. At siya lagi ang gumagawa ng paraan para maayos ang gusot na may kinalaman kay Gray. At si Casey ang pinakahuling babaeng nadisgrasya ni Gray na walang pag-iingat dahil nagbunga ang ginawa nito. At siya ang inutusan ng lalaki para alamin ang tungkol sa babae at nagkataong isa siyang doktor na nanunungkulan sa hospital na kapwa pinagtatrabahuhan ng ninang at ninong ni Casey. Okay, salamat bro. Ani Gray at binaba ang linya. Sa ngayon ay wala pa siyang susunod na plano. Sapat na muna sa kanya ang balita mula rito. Napapabuntong hininga si Gray matapos marinig ang balita mula sa kaibigan tungkol kay Casey. Habang nag-iisip sa susunod na hakbang ay nilalaro nito ang yelo na nakalutang sa kanyang baso. Nararamdaman niya sa sarili ang pananabik sa muli nilang pagharap ni Casey after 3 months. Ngayon, magkakaanak na sila. San nga ba hantong ang pagmamatigas nito? Hanggang saan siya tatanggihan ng dalaga? Tignan niya na lang. Napunit ang ngiti niya sa labi tsaka sinaid ang laman ng alak sa kanyang baso. Casey Salvador. Bulong pa ng lalaki at pinaglaruan sa kanyang imahinasyon ang babait bahagyang umigting ang kanyang panga. Bigla na naman niyang naalala ang unang pagtatagpo ng kanilang mga landas ni Casey kung paano nakuha nito ang kanyang atensyon. Isang gabi habang nasa bar siya, nakita niyang 3 babaeng pumasok. Bukod sa maiingay, napakaiksi ng mga suot. Halatang magkakaibigan ng mga ito. Pag-upo pa lang ng 3 ay nag-order na ng alak. Mahalatang sanay ang 3 sa hard, ang isa ay naninigarilyo pa. Parang may sariling mundo ang 3 na ngayon ay nasa gitna ng bulwagan at nagsasayawan habang matiim siyang nakamasid sa isang babaeng mas kapansin-pansin kaysa sa 2 kasama. Matinik siya pagdating sa babae at sanay siyang isang kindat lang na kukuha niya na iyon at nadadala sa ibabaw ng kama. Lumipas ang 1 oras at mga lasing na ang 3 at nagwawala na sa loob ng bar. Ito na yata ang pinakamaingay sa lahat. Umabot sa puntong binastos na nga ito at siya naman ay nagmalasakit lang. Pero tila siya pa ang naging masama at nagsimula nga daw sa gulo. Nang sumunod na pagkakataon nilang pagkikita ng babae ay sa mall. Mag-isa lamang ito noon. Sinubukan pa niyang lumapit pero sadyang mataray ang babae. Maging pangalan hindi man lang niya makuha. Hindi siya natandaan sa una nilang pagkikita. Hindi niya alam kung bakit parang nagsimula siyang magka-interes sa babae.
interes na nauwi sa obsession. Hindi na siya makatulog hanggat hindi ito nakikita, kaya nga araw-araw siyang nagmamanman sa babae hanggang sa palihim niya itong sinusundan lagi. Para sa kanya, gagawin niya lahat, makuha lamang ito at pagkatapos wala na siyang pakialam, kagaya ng mga babaeng nagdaan lang sa buhay niya. At nagkataon nga na magbabakasyon ito sa isang lugar kasama ang mga kaibigan at itinaon niya ang sandaling makuha ang dalaga. May inutusan siyang 3 lalaki upang harangin ang sinasakyan na magkakaibigan. Pinalabas nilang nanakaw ang nangyari, pero ang totoo, pinagsamantalahan niya ang babae at ngayong nagbunga ang kanyang ginawa, wala na itong kawala pa sa kanya. Kailangan na nating ilayo si Casey dito, Rogie, para makalimutan niya ang nangyaring bangungot sa kanya. Hindi ako mapanatag kapag maid lang ang naiwan dito sa bahay, sabi ni Perlin sa asawa habang tinatanaw ang tulalang babae sa teres. 2 araw nang nakakalipas simula nang ilabas ito sa ospital at lalong hindi na makausap si Casey. Nag-aalala na siya sa inaanak dahil sa nagawa nitong pananakit sa sarili. Kung yun na makakabuti para sa kanya. But first, you have to talk to her. Mas maigi kung hindi natin siya bibiglain sa bagay na gusto nating mangyari. Pahayag naman ng kanyang asawa. Tumingin ito sa inaanak. Naisip niyang may punto ang asawa. Ilang saglit pa, tumayo si Perlin at tinungo ang teres upang kausapin si Casey tungkol dito. Maraming pagkakataong sinikap niyang maging maayos ang kalagayan ng inaanak, pero nagiging mas worst pa nga iyon. Sana lang pumayag ito sa kanyang desisyon. Marahan niyang hinawakan sa kamay si Casey nang tuluyang makalapit. Nginitian kahit na hindi man lang siya sinulyapan. Ninang, masaya kaya si na Mama and Dad sa heaven? Kalaunan, nagsalita ito na naiiyak. I think hindi. Napalingon ito sa gawin niya dahil sa sagot niyang yun. Mas nalungkot pa ito. Dahil nakikita ka ng magulang mo sa ganitong kalagayan, Casey, kaya sila malungkot. Mahal ka ng magulang mo at mas sigit silang nasasaktan kapag nasasaktan ka. Mapait itong umiti at nakita niya ang sunod-sunod na pagpatak ng sariling luha dahil sa kanyang sinabi. Bahagya din itong humarap sa kanya. Ninang, kasalanan ko ba kung nangyari sa akin to? Kasalanan ko bang nilapastangan ako? Hindi ko alam ang pwede kong maramdaman. Nandidiri ako sa sarili ko. Ang masakit, hindi ko siya kilala. Paano niya mapagbabayaran ang ginawa niya sa akin? Napahagulgol na naman si Casey. Niyakap ito ni Perlin at hinagod sa likod. Anak, hindi ka nag-iisa. Ano man ang nangyari sa'yo, nandito lang kami ng ninong mo. Please, magpakatatag ka para sa mga anak mo. Isipin mong biyaya ng Diyos sa mga yan. Pilit niyang pagpapaunawa kay Casey, pero bigla itong kumawala sa kanya at nagpahid ng mga luha. No, Ninang, hindi ko matatanggap itong mga baby sa sinapupunan ko. Kahit anong mangyari, hindi ko sila matatanggap. Madiin at naghihinanakit nitong Saad. Nanlilisik pa ang mga mata nito. Sinusumpa kong pagdudusahan ng lalaki yun ang ginawang kahiyupan sa katawan ko. Saad ng dalaga bago nagmamadaling tumalikod. Awang-awa naman si Perlin habang sinusundan ito ng tingin. Iniisip niya kung ano bang dapat gawin at kung paano ito matutulungang makapag-move on. Habang lulan ng sasakyan si Casey patungo sa airport, tahimik lamang ang dalaga. Wala na siyang pakialam kung saan siya gustong dalhin ng kapalaran. Total, 3 buwan nang wala ng kwenta ang kanyang buhay. Simula ng pagsamantalahan siya, araw-araw pakiramdam niya, impyerno ang bawat sandali sa kanya. Hindi na siya excited para sa susunod pang umaga. Kaya nang sinabi ng kanyang ninang na dadalhin siya sa ibang bansa, ay hindi na siya tumanggi. Ang dahilan nito, baka sakaling sa paglayo niya, makalimutan ng mapait na sinapit ng kanyang buhay. 3:00 ng madaling araw, narating nila ng kanyang ninang ang US. Naiwan naman ang ninong Rogie niya sa Pinas dahil pansamantalang nag-leave sa trabaho ang ninang niya para lang samahan siya rito. Sinalubong kaagad sila ng anak ni Ninang Perlin na si Ezekiel pagdating nila sa bahay. Dito sa US ito nakapagdesisyon magtayo ng business. May malaki itong shop ng mga spare parts at napalago na ito ng husto. Ang nais sana ng ninang niya ay maging doktor si Ezekiel pero hindi iyon ang nais ng lalaki. Wala namang magawa ang mag-asawa kundi hayaan si Ezekiel sa nais nitong gawin. Kaya naman siya ang hinikayat ng mag-asawang maging doktor. Hindi man iyon ang kanyang nais, ganun man ay sinikap niya. Ang totoo, 1 taon na lang makakagraduate na siya. Kaso, dumating ang dagok sa buhay niya. Kumusta ka na?
Titig na Ezekiel sa kanya pababa sa nakaumbok niyang tiyan matapos siyang yakapin. Bumuntong hininga siya. Naiinis sa tanong nito. Di ba halatang hindi ako okay? Naiinis ang tono niya at hindi maitago ang disappointed sa mga mata. Close sila ng kinakapatid. Paborito kasi siyang inaanak ng kanyang ninang na para siyang Barbie noong bata kung bihisan dahil sabik sa anak na babae. Katunayan, kapag umaalis ang magulang niya ay mas gusto niyang maiwan sa mag-asawa. Nang mawala ang kanyang mga magulang, lalo silang naging close ni Ezekiel. 3 taon na ang tanda nito sa kanya kaya para niya na nga itong kuya. I'm sure you're gonna be fine here. Halika, nag-prepare ako ng food for you. Isa sa pinaka-paborito mo. Inakbayan siya nito papasok sa loob ng bahay hanggang sa kusina. Matapos yakapin din ng ina. Ang kanyang ninang naman, dinala ang mga gamit niya sa kwarto at sinabing magpapahinga na. Malaki ang bahay ni Ezekiel pero mag-isa lamang ito. Nakakapagtakang wala pang asawa ang kinakapatid, ganoong nasa tamang edad na ang lalaki. Nagulat ako sa nangyari, hindi ko inaasahan. Sabi pa ni Ezekiel habang inaalalayan siya nitong umupo sa isang silya. Iba lang ang klima dito kumpara sa Maynila pero pakiramdam niya nasa Pinas pa din siya at alam niya rin ang tinutukoy ni Ezekiel kaya tila may mainit na bagay ang humampas sa kanya. Madalas silang mag-video call upang kamustahin siya nung hindi pa nasisira ang buhay niya kaya alam ni Ezekiel ang lahat sa kanya. Hindi man niya sinabi totally ang nangyari pero palagay niya ay ang mag-asawa ang nagsabi sa binata. Wala siyang maapuhap na sasabihin, dama niya ang paninikip ng kanyang dibdib at paglaglag ng mga luha. Sa sinabi ni Ezekiel, parang lalo niyang naramdaman ng pait na kanyang sinapit. Hindi niya na malasahan ang pagkain kinakain nito na paborito nilang kainin ni Ezekiel. Mas gusto na lamang niyang matulog. Tumayo na siya at nagpaalam na lang sa lalaki. Nagkunwaring gusto ng matulog. Agad naman itong nagsorry at sinabing hindi na dapat pang ipinapaalala sa kanya ang nangyari. Nangako si Ezekiel na habang nananatili siya rito, hindi na uungkatin pang muli ang kanyang sinapit. Pagdating sa magiging kwarto niya, tahimik siyang umiyak. Nang mapagod sa pag-iyak, tinitigan niya ang sarili sa malaking salamin. Nakikita niya ang malungkot na refleksyon. Ibang-iba sa Casey noon, masayahin, walang problema, mahilig mag-party kasama ang 2 kaibigan na si Viola at Laarni. Mga bagay na nakakapagpagaan sa kanyang kalooban at paglimot sa pagkawala ng mga magulang. Siguro kung hindi siya sumama sa kaibigan nun sa bakasyon, sana hindi siya nadisgrasya. Nanghihina siyang napasalampak ng upo matapos sumagi sa kanyang isipan ang mapait na sinapit. Gabi na nila napagpasyahan noon ng mga kaibigan na umuwi sa Quezon. Dala nila Arnie ang sarili nitong sasakyan at tanda niyang masaya pa silang nagbibiruan habang nasa biyahe. Saktong paglabas nila ng Maynila, maitim na sasakyang humarang sa dinadaanan nila at may 3 mga estrangherong bumaba mula sa itim na sasakyan. Walang anumang pinatulog ang mga kasamahan niya at inilipat siya sa isang kotse matapos patulugin din. Basta nagising na lang siya sa isang madilim na silid at may kasamang lalaki. Sa takot ay nagsisisigaw siya. Kinalampag niya ang pintuan ng kwarto. Walang makakarinig sa iyo, baby. Dinig niya ang malademonyong boses ng lalaking kasama. Bahagya pa nga itong tumawa kaya kinilabutan siya. Huwag mo kong hawakan. Sigaw niya na pilit ng laban sa lalaki nang subukan siyang hawakan. Pero sadyang malakas ang lalaki dahil hindi man lang ito natinag sa bawat hampas niya, sa bawat tadyak niya. I'll make you mine now, baby. Bulong na paulit-ulit niyang naririnig kahit sa kanyang panaginip. Tuluyan na siyang napasigaw sa alaalang yun. Nakikinita niya na ang itsura ng lalaking may sungay kaya lalong nag-hysterical ng sigaw si Casey. Kalaunan, kinakalampag na ng kanyang ninang ang pinto ng kanyang kwarto nang marinig ang malakas na sigaw ni Casey. Pero hindi siya nagabalang buksan yun. Bagkus, kumuha ng susi si Ezekiel para lang pasukin ang silid. Naramdaman niya ang yakap ng ninang niya at awang-awa na naman sa kanyang itsura. Parang lason sa kanyang isipan ng nakakatakot na tinig ng lalaking humalay sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi mawala sa kanyang pandinig hanggang sa kanyang pagtulog. Kumalma lamang si Casey matapos itong turukan ni Perlin at kalaunan nawalan ng malay. Pwede mo ba siyang tulungan, anak? Naluluha si Perlin nang humarap kay Ezekiel, mahimbing na noong tulog ang dalaga. What do you mean, ma'am? Nagtataka naman ng lalaking tumingin sa gawin ng ina. Pakasalan mo siya. Panagutan mo yung batang nasa sinapupunan niya. Kaya mo bang gawin yun para sa akin?
May iilang butil ng luha ang pumatak sa mga mata ng ginang. Sobrang nahihirapan na si Casey sa kalagayan nito. Baka sakaling makatulong ang balak niya. Okay ma'am, gagawin ko para kay Casey. Kalaunan ay tugon ni Ezekiel. Good morning! Bati ng isang boses na nagpalingon sa paningin ni Casey. Nakita niya si Ezekiel na nakasandal sa hamba ng pintuang salamin ng kanyang kwarto. Nasa second floor yun at may maliit na teres at dito siya nakatayo habang tinatanaw ang madilim na paligid. Pasado alas 8 na ng umaga pero dahil sa fog ay nagmimistulang alas 5 pa lamang ng umaga. Yakap niya ang sarili nang humarap kay Ezekiel dahil sa nararamdamang lamig. Siguro ay sanay na ito dahil naka-white sando lang ang lalaki at naka-jogging pants ng black. Good morning. Pilit siyang umiti pero dahil sa lamig, ramdam niya ang konting inig ng kanyang labi. Breakfast is ready. Anito at bahagyang pumasok sa loob ng silid niya upang kuhanan siya ng jacket. Naramdaman na lamang niya ang paglapat noon sa kanyang likuran. Pero parang huli na dahil sunod-sunod na siyang napabahing. Mahina siya sa lamig, alam niya yun, kaya ayaw niya ng aircon sa kanyang silid. Mas gusto pa niyang nakabukas ang bintana kapag natutulog at preskong hangin na lamang ang malalanghap niya. Inaya na siya nitong pumasok sa loob ng silid upang hindi na siya gaanong lamigin. Naalala ko tuloy nung bata ka. Natatawang sabi sa kanya ni Ezekiel. Na ano? Kunot noon naman siya at panay bahing na rin. Panigurado'y sisipunin na siya. Bata pa man mahina ka na at sakitin. Naalala mo ba kapag binubuli ka sa school, ako ang taga-suntok mo sa kanila at taga-buhat sa likod kapag madadapa ka? Natatawa pa rin si Ezekiel habang pinapaalala nito sa kanya iyon na ikinapikon niya. Huwag mo nang ipaalala sa akin yung kahinaan ko. I hate myself being weak. Kaya siguro nangyari sa akin to dahil hindi ko na ipagtanggol yung sarili ko. Nalungkot siya at bigla na lang nakadama ng paninikip sa kanyang dibdib. Narinig niya ring nabasag ang kanyang boses. I didn't mean that, Casey. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na walang nagbago. Halika na nga, nag-aantay na si Mami sa kusina. Sinundo lang talaga kita dito sa room mo para sabay na tayong mag-almusal. Hinawakan siya nito sa kamay at bahagyang inalalayan sa likod palabas ng kanyang kwarto pero umiling siya. Wala siyang ganang kumain, mas gusto niya pang mapag-isa. Mauna na kayo ni Ninang Ezekiel. No, sabay-sabay tayo. Naisip kong ipasyal kayo ni Mami ngayon kaya halika na kung ayaw mong buhatin pa kita. Seryoso si Ezekiel nang mapatingin siya dito. Wala itong kangiti-ngiti. Sa bagay malaki na yung pinagbago ng lalaki. Ilang taon din silang nagkita. Bagaman nag-uusap pa rin sila through video call pero iba pa rin yung makikita mo siya sa personal. Ang dating Ezekiel na kasama niya lang kung saan at kabiruan ay successful na sa buhay samantalang siya. Napapabuntong hininga na lang si Casey sa tuwing may isip ang kanyang masakit na nakaraan. Binati agad siya ng kanyang ninang nang dumulog siya sa mesa. Naroon na nga ito't naghihintay na sa kanila. Ito na ang naghain para sa kanilang almusal. Pinagtimpla siya ng chocolate habang si Ezekiel inalalayan siyang umupo. Habang kumakain, pinag-uusapan ng mag-ina ang gagawin sa araw na yun. Ipinagtatabuyan silang mamasyal sa labas pero tumatanggi siya at sinasabing gusto na lamang niyang magpahinga sa loob ng bahay. Mapilit nga lang si Ezekiel dahil after nilang mag-breakfast, napilitan siyang sumaba dito para maaliw daw siya. Hindi sa pamamasyal kundi gusto siyang isama sa shop ng lalaki habang ang kanyang ninang ay may pupuntahan. Tahimik siyang nagmamasid sa labas ng sasakyan ni Ezekiel habang nagbabiyahe sila patungong shop nang bigla itong magsalita. Gusto nitong manatili siya rito sa US hanggang sa makapanganak at hindi lang yun, nag-offer sa kanya ng kasal si Ezekiel na kanyang ikinagulat. Napatingin siya sa gawin nito at saglit na wala sa kanyang sarili. Pakakasalan mo ko? Gusto niyang matawa pero parang nakakabingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Ako yung tatayong ama sa mga anak mo, Casey. Hindi ko hayaang lumaki sila na walang kinikilalang ama. Pahayag nito sa kanya. Nakadama naman siya ng habag sa kanyang sarili. Batid niyang naawa lamang sa kanya si Ezekiel kaya nag-offer sa kanya ng kasal. Hanggang ngayon talaga, tagapagtanggol pa rin niya ito sa lahat ng bagay. Umiling siya rito. Kung naawa ka sa akin, hindi ko kailangan. Asik niya. Dililigawan kita para pumayag ka. Binigyan siya nito ng pilyong ngiti. Umalon sa kaba ang dibdib niya sa sinabi ni Ezekiel. Hindi ang katulad nito ang lalaking gusto niya. Wala pa nga sa plano niyang mag-BF nun, kaya lahat ng mga lalaking nagpapalipad hangin sa kanya, hindi niya pinapansin.
Gusto sana niyang ipakita sa ninang at ninong niya na naging successful siyang doktor katulad ng mga ito, pero nawala na siya ng pag-asa ngayon. Hindi siya tumugon sa sinabi ni Ezekiel. Wala siyang balak magpakasal sa lalaki at wala siyang pakialam sa mga batang nasa kanyang sinapupunan. Samantala, ano? Gulat at hindi makapaniwala si Gray nang malamang lumipad patungo sa ibang bansa si Casey. Kausap niya ngayon si Chuck na siyang nagsabi sa kanya at ayon dito, 2 araw na ang nakakalipas. Yes bro, nabisi lang ako kaya hindi ko nasabi kahapon sa'yo. Tugon naman ni Chuck. Inis niyang nahampas ang ibabaw ng kanyang mesa dahil nasa office ang lalaki sa mga oras na yun. Hindi siya makakapahig na mawala sa kanya si Casey, lalo na ang kanilang anak. Susundan niya ito sa ibang bansa kahit saan pa ito magpunta. Kailangan sila magkalapit kung kailang nakahanap na siya ng tiyempo para ligawan ng babae, tsaka naman ito umalis. Binaba niya ang linya, hudyat na tinatapos niya na ang pakipag-usap kay Chuck. Inayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng kanyang mesa at lumabas na ng kanyang opisina. Ibinili niya sa kanyang sekretary ang kanyang mga nakabinbin na trabaho. Nandiyan naman ang kanyang kapatid na siyang pansamantalang mamamahala habang wala siya. Tuloy-tuloy sa kanyang kotse paglabas ng building, nagpabook kaagad siya ng flight patungong US habang nagbabiyahe patungo sa kanyang kondo. Tinawagan na rin niya si Clevon upang sabihin na aalis siya at matatagalan sa kanyang pupuntahan kaya ito na muna ang bahala sa company. Kinabukasan ng madaling araw, makikitang lula ng eroplano si Gray habang nagpaplano kung paano malalapitan si Casey. Sa hotel malapit sa tinutuluyan ni Casey nag-check-in si Gray. Si Chuck ang nagbigay sa kanya ng address na yun at ang nais niya ay makita ang babae. Pumuesto siya sa pinakamataas na palapag ng hotel kung saan niya matatanaw ng buo ang bahay na tinutuluyan ni Casey. Katapat lamang iyon ang kanyang silid. Medyo may kalayuan kaya kailangan niyang gumamit ng telescope. Mukhang walang tao ang bahay. Tinignan niya ang oras at 10:00 na ng gabi. Pero dahil ahead ng 12 hours sa Pinas at 14 hours ang biyahe niya, kaya madaling araw siya nang dumating at nakaidlip pa siya pagdating niya ng hotel. Tanghali na pala hindi niya namamalayan dahil sa malamig na klima. Napansin niyang tahimik ang kabahayan, halatang walang tao pero hindi siya nainip at nagintay. Makalipas ang ilang oras, naisip niyang tulog na kaya napagpasyahan niyang ipagpabukas na lamang. Pero kalaunan, bumukas ang ilaw sa isang silid. Mismo sa tapat ng kanyang room, umusod siya ng konti sa kanyang kinatatayuan upang tanawin ang babaeng lumabas ng silid. Si Casey yun. Bahagya siyang napangiti nang masilayan ang maganda nitong muka. Nahihipnotismo na naman siya habang nakatitig sa babaeng nagugustuhan. Tahimik itong nakatayo at tila may iniisip. Malayo ang tingin habang nakatingala sa langit. Panay ang pahid nito sa pisngi kaya napansin niyang umiiyak ang babae. Natitigilan siyang nakatitig dito. Bahagya pa siyang napakunot ang noo nang ilang saglit lang may isang lalaking lumapit kay Casey. Nakadama siya ng paninibugho at mahigpit na napahawak sa kanyang telescope. Hindi pamilyar sa kanyang lalaki. Kung kasintahan man ito ni Casey, kailangan niyang magmadali. Isang plano ang kanyang nabuo. Kikidnapin niya ang babae at itatago sa malayong lugar hanggang sa makapanganak ito. Hindi siya papayag na makuha ng iba yung babaeng mahal niya. Kinabukasan, nagmanman siya sa bawat routine ni Casey, kung ano bang ginagawa nito araw-araw at kung saan o papaanong paraan niya makukuha ang babae. Solo niyang gagawin ang plano kaya kailangan niyang pag-isipan. Bakit naman parang bigla ka naging interesado sa bahay bakasyonan natin sa Cebu, ha Gray? Nagtatakang tanong sa kanya ni Clevon. Kausap niya ito sa cellphone sa araw na yun. Inutos niya sa kapatid na asikasuhin ang bahay doon. Simula nang maulila sila sa magulang, hindi na iyon naasikaso. Pagmamayari ng kanyang amang bahay bakasyonan at 10 taon pa lang siya nang huling tumuntong sa lugar. Wala ring nag-aasikaso doon kaya maaaring sira ng ilang parte ng bahay at gusto niya iyong iparenovate. Pwede, huwag ka ng maraming tanong pa Kuya Clevon. Gawin mo na lang yung pinapagawa ko sa'yo. Kailangan ko yung bahay na yun. Mainit ang ulo niyang saad. Hawak niya ang teleskopyo at tinatanaw ang bahay na kinaroroonan ni Casey. Sa balkonahe nakikita na naman niyang kausap ni Casey ang isang lalaki. Halatang kasama lang ito ng babae. Kaya naman naiinis siya at gustong basagin ang mukha nito. Lalo na sa ganitong pagkakataon tuwing makikipag-usap ito kay Casey at feeling close dito, bagay na hindi niya magugustuhan.
Relax, okay. Ipapagawa ko kung yan ang gusto mo. Siguro naman sa edad mong yan, balak mo nang mag-asawa. Humahalakak pa ito at inaasar siya. Oo, iuwi ko doon ang aking mag-iina. Tugon niya rito. Os, so totoo pala yung sinabi sa akin ni Chuck na may nabuntis kang babae. Alam na ba ng babaeng ito yung kalokohang ginawa mo? Sa muli tumawa ang lalaki, kaya malutong siyang napamura. Mukhang may alam na si Clevon sa kanyang ginawa at si Chuck ang nagsabi nun. Makakapatay talaga siya ng kaibigan kapag nalaman ni Casey ang tungkol dito. Kailangan manatiling lihim ang lahat. Gawin mo na lang yung pinapagawa ko, Clevon, okay? At pagkasabi nun, pinatay niya na ang linya. Nakita niyang nawala sa paningin niya si Casey, kaya naman lumipat siya ng pwesto. Inihatid lang pala nito ang lalaki sa labas. Tanaw niyang sumakay sa kotse ang una habang si Casey naman kumaway pagkatapos ay pumasok na sa loob ng bahay. Habang siya'y nanatiling nakatanaw pa rin at nag-iisip kung papaano makakalapit kay Casey. Iha, wala ka bang balak lumabas ng kwarto mo? Narinig ni Casey na kumakatok ang kanyang ninang Perlin. Sa araw na yun, hindi siya sumama kay Ezekiel sa shop pero may usapan silang lalabas mamaya pagdating nito. Ayon sa lalaki, sisilip lang ito at uuwi din agad. Nagpaunlak siya sa lalaki upang sa gayon kahit papaano makapag-aliw-aliw naman. Hindi siya sigurado kung makakalimutan niya ang nangyari sa kanya pero sisikapin niyang magbagong buhay kasama si Ezekiel. Nangako itong tuturuan siyang mag-move on. Ang totoo niyan, pumayag na siyang magpakasal sa lalaki pero sa Pinas niya gustong manirahan. Ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral pagkatapos manganak at iyon ang kanyang balak. Dito ko na lang po hintayin sa kwarto si Ezekiel, ninang, masyadong malamig sa labas. Ngumiti ito at umupo sa kanyang tabi. Unang nakaalam ang kanyang ninang sa kanyang agarang desisyon na magpakasal sa anak nito at sinang-ayunan naman ang ginang. Ang sabi pa nga nito, matutupad na ang pangarap nitong apo. Masaya ako sa desisyon mong pagpapakasal kay Ezekiel. Actually, inaayos na ng anak ko yung may iwan niyang negosyo rito. Yun ay kung gusto mo talagang sa Pinas manirahan. Anito sa kanya. Mas komportable ako sa Pinas, ninang, tsaka gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Tingin ko naman, hindi makakatulong sa akin ang lugar na ito para makapag-move on. Kahit saan pwede ko pa rin maalala ang lahat ng mga nangyari sa akin. Gusto kong ibalik ang dati, pakiramdam ko kasi nawala lahat sa akin. Malungkot niyang saad. Kainip-inip para kay Gray ang isang linggong pananatili sa US na hindi magawang lapitan man lang si Casey dahil bukod sa madalas itong nagkukulong sa loob ng kwarto, may kasama ito kapag lumalabas ng bahay. Isang lalaki na hindi niya alam kung anong relasyon kay Casey pero ramdam niyang close ang dalawa dahil nahuli niyang inakbayan nito si Casey. Bukod doon ay tagasuot ng jacket sa dalaga kapag lumalabas ng bahay. Kausap kahit nasa loob ng kwarto na ikinaiinis niya pero wala siyang magawa dahil malayo siya. Kaya naman kailangan niya nang makuha si Casey sa kahit anong paraan. Mula sa kinatatayuan habang tinatanaw ang bahay kung saan nakatira ay tanaw niya ng kanyang teleskopyo kung paano naglabas ng 2 travel bag ang lalaki kasunod si Casey at ng isang ginang. Nakita niyang nag-uusap ang mga ito bago magkakasabay na umalis. Ilang sandali siyang tulala at nag-iisip kung saan patungo ang babae. Walang anumang binitiwan ng hawak na teleskopyo at nagsuot ng coat tsaka kinuha ang wallet. Ngayon ay nagmamadali siyang tinakbo palabas ng hotel. Sakay ng taxi na sinusundan ng mga ito upang alamin kung saan patungo ang tatlo. Excited ka na ba? Masuyong tanong ni Ezekiel kay Casey. Ngumiti naman ang dalaga sa lalaki na katabi niya ngayon sa likurang bahagi ng taxi. Ang kanyang ninang ay nasa passenger seat. Ngayon ang araw na uuwi sila ng Pinas. Halos 2 linggo din siyang nanatili sa US pero pakiramdam niya wala namang nangyari. Hindi naman siya nag-enjoy, lalong hindi siya nakalimot. Hindi nakatulong sa kanya ang bakasyon niyang yun. Salamat, Ezekiel. Tugon niya na lamang. Sa pag-uwi nilang ito, magiging asawa niya na si Ezekiel kaya sasanayin niya na ang kanyang sarili. Ngumiti ito bilang tugon sa kanya tsaka ginagap ang kanyang palad. Ganoon din ang kanyang ginawa. Pinipilit niyang maging komportable habang kinakalkula sa sariling tanggapin sa puso niya ang lalaki. 10 p.m. exact, nakarating sila sa Pinas. Pagbaba pa lang sa naiya, sumalubong kaagad sa kanyang mainit na hangin at pamilyar na pakiramdam. Huminga siya ng malalim upang supliin ang emosyon.
Malayo pa tanaw niya na ang kanyang ninong Roji na siyang susundo sa kanila. Isa-isa silang galak na niyakap at kinamusta na para bang naroon pa rin ang pag-aalala sa kanya. Pero tahimik lang siya at hindi na sumali sa usapan ng mga ito habang pauwi na lulan ng isang sasakyan. Tango at ngiti lang ang tugon niya kapag sinasali siya ng ninong niya sa topic. Pagdating sa bahay, mas pinili niyang magpahinga sa kanyang silid. Totoong napagod siya sa kanilang biyahe. Habang si Gray naman, agad bumalik sa hotel na kanyang tinutuluyan nang mapag-alaman na umuwi na ng Pinas si Casey mismo sa araw na yun. Pinagpasalamat pa nga niya ang bagay na yun dahil mas mapapadali ang kanyang plano kapag nasa Pinas na sila. Matapos mag-impake ng iilang gamit, agad siyang nag-check out sa hotel. Kinagulat pa nga ni Clevo ng kanyang hindi inaasahang pag-uwi. Ito kasi ang tinawagan niya upang sunduin siya sa airport. So anong plano mo ngayon sa mag-ina mo? Habang nasa kotse, pauwi ay tanong ni Clevon. Kailangan ko ng tulong mo. Sinulyapan niya ito ng makahulugan. Gusto niyang si Clevon ang kikidnap kay Casey at magdadala sa bahay bakasyonan nila sa Cebu. Ngumisi naman ng lalaki. Idadamay mo pa ako sa kaso mo. Isipin mo bro ha, pananamantala at kidnapping ang pwedeng isampa sa'yo. Habang nakatawa ay saad nito. Nagtimpi siyang sapakin ng kapatid. 2 taon lang ang tanda niya rito kaya sa lahat ng aspeto, siya dapat ang masusunod. Kung naduduwag ka, si Chuck na gagawa. Pang-iinsulto niya. Ang lakas ng tawa nito bilang tugon sa sinabi niya. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang gumawa? Alam mo bro, pagdating sa checks, napakasimple lang eh. Kay Casey hindi. Ilang beses ko nang sinikap na lapitan siya. Sumuko na nga ako kaya nga diba ginabitan ko ng dahas? May inis ang tono niyang saad. Ang lakas ng tawa nito bilang tugon sa sinabi niya. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang gumawa? Alam mo bro, pagdating sa checks, napakasimple lang eh. Kay Casey hindi. Ilang beses ko nang sinikap na lapitan siya. Sumuko na nga ako, kaya nga diba, ginamitan ko ng dahas. May inis ang tono niyang saad. See? Anong nangyari? Walay pa rin. Nganga ka pa rin sa first love mo. Tsaka ito bumuhalit ng tawa. Manganinganin niya itong bigwasan pero inubos niya ang lakas para lang magtimpi. Halata namang nangaasar ito. Alam naman kasi niyang pagdating sa babae, mas madiskarte si Clevon. Talo lang talaga siya dahil sa in love siya ng sobra kay Casey. Taliwas ang nangyari sa kanyang mga plano nun. Gagamitin ng babae pagkatapos ay wala na. Pero hindi niya akalaing pagkatapos niya itong matikman, hahanap-hanapin ng kanyang sistema. Hindi niya akalaing mas mamahalin pa ito. Aaminin niyang mali ang naging hakbang niya para makuha ito. Pero huli na ang lahat. Nais niyang makasama ang kanyang mag-ina at itong pinakahuling plano niya lang ang tanging paraan niya upang ito'y makasama. Kinabukasan, nagtungo siya sa Cebu upang asikasuhin ang bahay bakasyonan na pagdadalhan niya sa kanyang pamilya. 1 linggo na ang nakalipas simula nang iparenovate ni Clebon ayon sa gusto niya at magpahanggang ngayon hindi pa natatapos. Kumuha siya ng maraming tao upang mas mapadali. Hindi niya gustong patagalin ng pag-intayin na makasama si Casey. Bro, bad news. Mula sa kanyang cellphone ay saad ni Clevon, 3 days na siyang nasa Cebu at patapos na ang bahay. Anong ibig mong sabihin? Anong bad news? Napapatayo niyang tanong. Ikakasal na si Casey kay Ezekiel. Ayon sa nasagap kong impormasyon, bukas ang kasal at ang Ezekiel na ito ang tatayong ama sa magiging anak niyo ni Casey. Ano? Hindi niya maiwasang sumigaw ng malakas sa hindi inaasahang maririnig. Napatingin sa kanya ang ilang gumagawa sa loob ng bahay. Anong plano? Tanong nito. Napahawak siya sa kanyang noo. Kailangan niya makaisip ng mas madaling plano. Uuwi ako ngayong araw. Mamayang gabi ko gagawin ang planong pagkidnap sa kanya. Mabibilis ang hakbang na tinungo ang kwarto. Kumuha lang siya ng importanteng gamit at tumalilis ng alis. Hi! Bati ng isang lalaki kay Casey habang naghihintay ng taxi sa labas ng salon. Bukas na ang araw ng kanilang kasal ni Ezekiel at inaya siyang magsalon ng ninang niya. Subalit may tumawag rito kanina kaya ito umalis. Nagpaalam ito sa kanya at hindi pa nakakabalik hanggang ngayon kaya nagpa siya na lamang si Casey na umuwi na at magtaksi. Katirikan ng araw dahil mag-aalas 2 ng hapon. Ang malas pa dahil walang nada ang taxi. Kung meron man ay may sakay. Napatingin siya sa lalaki na katinging lumapit sa kanya. Matangkad na sa tansya niya, nasa 6 na talampakan o higit pa. May magaganda at nakangiting mga mata. Malaki ang katawan na nasa kanyang palagay kaya siyang buhatin gamit lamang ang isang braso. Kinabahan pa siya sa presensya nito dahil tila ba may kung anong pumasok bigla sa kanyang isip. Paano kung masamang tao pala ito?
Hindi naman mawari ni Gray ang kakaibang kasiyahan pagkakita kay Kissy. Kung dati tinatanong niya lamang ito sa malayo, ngayon ay nasa harap na niya. Mangani-ngani itong yakapin at halikan pero alam niya sa sariling hindi pwede. Nagpalinga-linga ito tila may hinahanap, halatang hindi nagustuhan ang kanyang paglapit. Nabalisa ito at halatang kinakabahan. Kanina pa kita napapansin, may hinihintay ka ba? Ihahatid na kita. Mabait niyang saad nang ito'y umatras. Sino ka? Huwag kang lalapit. Okay miss, relax. Nakita kasi kitang nakatayo rito nag-aantay ng taxi. Actually, pauwi na ako at nagmamagandang loob na ihatid ka. Maraming masamang tao rito. May babala ang kanyang boses kaya naalerto ang babae para bang lalo itong kinabahan. Itinaas niya ang isang kamay upang ipahiwatig na hindi siya masamang tao. Tama, hindi siya masamang tao pero may masamang balak dahil sa pagkakataong yun ay bumaba na ang dalawang lalaki na kabonet ayon sa kanyang plano. Napamura siya bigla nang hampasin ni Clevon ng baril sa balikat kaya napaluhod siya sa sakit. Mapapatay niya talaga si Clevon mamaya. Wala naman sa usapan yun, mukhang may galit ito sa kanya. Si Chuck naman ay tinutukan ng babaeng nahintakutan ng baril sa tagiliran kaya hindi nito natuloy ang pagsigaw. Sumama kayong dalawa sa amin at promise walang masasaktan. Matapang na sabi ni Chuck at patuloy na isinakay sa kotse ang namumutla ng babae. Gusto niyang sakalin si Chuck nang patulak nitong isinakay si Casey sa kotse habang nagmamakaawa ang babaeng wag itong sasaktan. Humanda sa kanya ang dalawang ito mamaya. Bibigyan niya talaga ito ng tagi-isang bigwas. Nang maisakay silang dalawa sa kotse, tsaka naman ginawa ng dalawang kasabwat ang kanilang planong patulugin ng babae. Nagkikisay pa ito sa panlalaban nang takpan ni Chuck ng panyo sa ilong na may pampatulog. Nang nawalan ng malay si Casey, nagpakawala siya ng dalawang suntok na tumama sa panga ng dalawa. Bakit? Sigaw ni Clevon matapos magmura. Wala sa planong hampasin mo ko ng baril sa balikat. Habang hinihilot ang masakit na parte ay bulyaw niya rito. Tumawa lang ito. At ikaw naman, alam mong buntis si Casey halos isobsob mo. Inis niyang baling kay Chuck. Bro, may mabait bang kidnappers? Kakamot-kamot ito sa ulo. Yamot niyang inutusan ng dalawang mag-drive na dahil ngayon sila uuwi ng Cebu. Gusto niyang siguruhing nasa Cebu na sila kapag nagkamali ang babae. Ma'am, nasa si Casey? Bakit hindi niyo kasama? Sa lubong ni Ezekiel sa ina. Napamaang naman si Perlin dahil kanina niya pa ito iniwan sa salon. At heto magagabi na, hindi pa nakakauwi. Naaliw siya kasama ang isa sa mga kaklase niya noong high school kaya nakalimutan niyang balikan si Casey sa pag-aakalang nakauwi na nga ito. Iniwan ko siya sa salon. I'm sorry, buong akala ko nga nakauwi na siya dito. Napamaang ito. Ma'am, wala pa siya. Dali-daling kinuha ni Ezekiel ang cellphone at agad dinayal ang number ni Casey, subalit hindi makontak. Maya-maya ay may nag-doorbell, sabay nagtakbuhan ng dalawa sa gate sa pag-aakalang si Casey yun, pero isang bata lang pala. Pinabibigay po ito sa inyo. May inabot itong sobre sa kanila at agad tumakbo palayo. Dali-dali namang binuksan ni Ezekiel ang sobre at tumambad sa kanila ang liham ni Casey na nagsasabing hindi siya nito kayang pakasalan at gusto na munang magpakalayo upang makalimot. At ayon pa rito, wag na nga hanapin pa dahil okay na ito sa kanyang kinalalagyan. Nanlumo namang walang magawa si Ezekiel. Nasaktan siya sa nilalaman ng sulat ni Casey. Subalit kung iyon ang mas makakabuti para sa dalaga, ikasasaya na lang niya. Alam niyang hindi siya mahal nito at hindi pwedeng pilitin ng puso. Naiintindihan niya si Casey at igagalang niya ang anumang desisyon nito. Samantala si Casey, kagigising lamang sa umagang yun, bumungad sa kanya ang magandang ayos ng kwarto at preskong temperatura na nagmumula sa bukas na bintana. Nalanghap niya ang masarap na hangin mula sa nakabukas na bintana. Agad siyang napabalikwas ng bangon dahil sa nakakaaliw ng huni ng ibon na nagmumula sa malaking puno ng kahoy na nasa tapat lang din ng kwartong kanyang kinaroroonan. Nang maalala niyang may kumidnap sa kanya, tinungo niya ang pintuan. Nakabukas yun na pinagpapasalamat niya. Bumungad sa kanya ang malawak na sala na puno ng mamahaling gamit at magandang disenyo. Nasaan siya? Naitanong niya sa kanyang sarili. Maya-maya, lumabas ang dalaga sa silid at binaybay ang daan patungo sa sala. Gising ka na pala, iha. Natigil siya sa paglakad at napatingin sa gawin ng babaeng nagsalita. Sa tansya niya, nasa 50 years old na ito. Nasaan ako? Nakanganga niyang tanong. Nasa bahay ko. Boses lalaki na kagagaling lamang sa labas.
Nakita niyang may pasa ito sa muka, may sugat sa braso at leeg. Ito ang lalaking kasama niya kahapon nang kidnapin sila. Ibig sabihin, niligtas siya ng lalaking ito. Iwan ko na po kayo sir, handa na po yung almusal niyo, sabi ng ginang tsaka tumalima. Ayos ka lang ba? Nasaan ang mga lalaking masasama kahapon? Habang nakatingin sa pasa ng lalaki ay tanong niya. Pinakulong ko na sila. Tipid niyang sagot. Kung ganoon nilabanan mo sila? Ganoon na nga. Pero bakit dito mo ko dinala? Nagtataka niyang tanong. Sa halip niya sumagot, hinawakan siya nito sa kamay at iginiya patungong kusina. Pagkuway sinabing kumain muna sila bago sila mag-usap. Hindi man niya kilala ang lalaking ito pagkatapos nangyari kahapon. Nakadama siya ng kapanatagan ng loob dahil dito sabay silang kumain. Matapos nilang mag-almusal ng lalaki nagpakilala sa kanyang Gray na kanyang tagapagligtas, dinala siya nito sa labas ng bahay. May ilang kalalakihang gumagawa dahil nire-renovate pa ang bahay. Ipinakilala pa siya ni Gray sa mga yon na inakalang asawa siya ng lalaki. Alanganin lamang niyang ninitian at tinanguan ng mga ito. Gray, ngayong nakakulong na yung mga masasamang taong gusto sanang kumidnap sa akin, pwede na ba akong bumalik sa amin? Pag-iiba niya ng usapan, kasal nila ni Ezekiel sa araw na yun, tiyak na nag-aalala ang mga ito sa kanya. Kanina niya pa sana gustong sabihin ito sa lalaki habang sila'y kumakain, pero ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon. Tinignan siya nito sa mga mata at sinalubong niya rin. Nababanaag niya ang pagkadisgusto sa kanyang sinabi hanggang sa bumaba ang titig nito sa kanyang tiyan. I'm sorry pero hindi kita mapapayagan. Delikado yung buhay mo sa mga yun. Tiyak na babalikan ka nila kung sino man ang nag-utos sa dalawang yun na kidnapin ka. Mariing tugon ng lalaki. Hindi mo naiintindihan. May nag-aalala sa akin. Ang pamilya ko. Isa pa, kasal ko ngayon. Himig paliwanag niya. Mas mahalaga yung kaligtasan mo kaysa sa kasal nyo ng lalaking yun. Ako nang bahalang magsabi sa pamilya mong ligtas ka. Para bang baliwalang sabi ng lalaki, as if kilala nito ang pamilya niya. Nakakapagtaka lang na desidido itong ikulong siya sa bahay na yun. Nahulog siya sa pag-iisip kung sino ang may pakana ng pagkidnap sa kanya. Nag-aalala siyang baka may kinalaman iyon sa panggagahasa sa kanya noon at nakadama siya ng matinding takot. Kaya kung ligtas siyang pansamantala sa tabi ng lalaking ito, ikasisiya niya yun. Pero gumawa siya ng paraan kung paano makakausap ang kanyang ninang Perlin. Nawawala kasi ang kanyang bag. Maaaring naiwan iyon kung saan. Pinatulog siya ng mga kidnappers. Ang sabi naman ni Gray, naasikaso na ng kakilala nitong pulis ang kaso ng dalawang kumidnap kaya hindi niya na kailangan pang makaharap ang mga ito. Umamin din ng dalawa na may utos sa mga ito kaso walang mapiga ang mga pulis kung sino. Sa ngayon, wala siyang ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi si Gray lamang. Kinahaponan, nang mapansin niyang umalis si Gray, nagbakasakali siyang manghiram ng cellphone kay Manang Telma, kasambahay ni Gray. Ang sabi ng ginang, may importante lang daw binili ang lalaki sa labas at hindi naman ito magtatagal. Buong pasasalamat niya at napahiram siya ng cellphone ni Manang Telma kahit na dikipad yun. Iha, anong nangyari? Okay ka lang ba dyan? Saktong ang ninang Perlin niya ang nakasagot sa kanyang tawag. Halatang nag-aalala ang boses. Okay lang ako ninang, pansamantala gusto ko munang manatili dito. Huwag kayo mag-alala sa akin, maayos ako. Marahang buntong hininga ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. Si Ezekiel, nasan siya? Tanong niya na lamang. Kahit naman papaano, nag-aalala siya sa lalaki ko anong magiging damdamin nito sa hindi niya pagsipot sa kanilang kasal. Lalo't handa na ang lahat. Pero alam naman niyang mauunawaan siya ni Ezekiel at ipagpapasalamat na rin niya ang pangyayaring ito dahil sa sarili, alam niyang hindi niya makukuhang mahalin ng lalaki. Ayaw niyang maipit ito sa kanyang sitwasyon. Ayaw pa niyang mandamay ng iba. Actually, Casey, nag-decide na lang siyang bumalik ng US. Total, wala naman siyang gagawin dito. Maliban na lang kung magbabago yung isip mo. Hindi siya nakakibo. Ayaw niyang sabihin sa kanyang ninang ang totoong nangyari sa kanya at baka pati ito ay mag-alala pa. Sorry ninang, hindi ko lang talaga makuhang mahalin yung anak niyo. Ayoko ring matali siya sa akin dahil lang sa kahiyan kong to. Sana mapatawad niya ako. Aniya na lamang sa ginang. Alam mo Casey, kung sino man ang higit na nakakaunawa sa kalagayan mo, kami yun, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ano man ang naging desisyon mo, magiging okay sa amin. Maging masaya ka lang anak. Naging madamdami ng boses nito. Ilang minuto ang lumipas, naibaba niya na ang linya, pero tulala pa rin ang dalaga. Iniisip niya kung bakit ayaw siyang tigilan ng lalaking lumapastangan sa kanya.
batid naman niyang iyon ang may pakana ng lahat sa pagkidnap. Nakuha na nito ang lahat sa kanya. Ano pa bang kailangan nito? Bakit kailangan siyang kidnapin? Para ano? Sa isiping yun, napatingin siya sa kanyang tiyan. Kung ganun, habol nito ang bata sa kanyang sinapupunan. Kilala siya ng lalaki, samantalang siya, hindi niya ito matandaan. Hindi maaari. Masigit kailangan niyang mag-ingat. Hindi siya papayag na makuha nito ang bata. Matapos maibalik ang cellphone kay Aling Telma, nagtungo siya sa kanyang silid at nag-iisip pa rin. Napaigtad pa siya nang may kumatok sa pintuan. Si Gray yun ng pagbuksan niya. Hi, nainip ka ba? Pasensya na hindi kita naisama. Delikado kasi. Ayoko lang malaman na kung sino man na nandito ka. Nakangiti ang lalaking pumasok sa kanyang silid at inilapag ang maraming dalang paper bag. Sa madaling sabi, ipinag-shopping siya nito. Tinignan niya ito nang may pagtataka sa mga mata. Gray, bakit mo ginagawa to? Tanong ng dalaga. Hindi niya kasi tumaintindihan kung bakit parang espesyal siyang ituring ng lalaking to. Una, niligtas siya mula sa masasamang lalaki na nais siyang kidnapin. Pangalawa, heto, pinag-shopping siya at sinuguro ang kanyang kaligtasan. Ano ang susunod? Tatayong ama ng anak niya? Iniipo muna siya nito sa gilid ng kama bago tumabi sa kanya nang may layong 2 dangkal lang. Alam mo ba, nung araw na nilapitan kita para sana ihatid, hindi yun yung unang pagkakataong nakita tayo. Pag-amin ni Gray kay Casey, wala pa siyang balak sabihin ng totoo kay Casey pero gusto niyang maging malapit ang loob nito sa kanya. Gusto niyang makuha yung buong simpatsya ng babae. Kung kinakailangan niya itong paibigin ay gagawin niya. Ito na yung pagkakataong matagal niya nang hinihintay at wala na siyang sasayangin. Inaalala naman ni Casey kung saan at kung kailan niya unang nakita si Gray pero kahit anong halungkat sa kanyang isipan, hindi niya ito maalala. Saan na nga ba sila unang nakita? Kung ganoon, saan tayo unang nagkita? Napapakunot noon niyang tanong. Humarap ito sa kanya bago nakangiting sumagot. Sa bar, ako yung naggulpi dun sa mga lalaking nang bastos sa inyo ng mga kaibigan mo. May pagmamalaki pa nitong ipinakita ang malaking muscles niya. Bahagya namang napaawang ang kanyang mga labi sa gulat. Naalala niyang nangyari ngayon pero hindi niya matandaan si Gray. Ikaw pala ang lalaking yun? Namamangha niyang saad at hindi makapaniwala. Hindi niya kasi talaga namukaan si Gray dahil nga lasing siya noong time na yun. Tumango ito habang nanatiling nakatitig sa kanya. Hindi naman niya maiwasang mapatitig din dito. Dapat bang magpasalamat siya dahil naroon ito sa mga panahong kailangan niya ng taong magliligtas sa kanyang buhay? Napapatikhim naman si Gray sa kakaibang damdaming nararamdaman sa mga sandaling yun habang nasa tahimik silang silid ni Casey at nagtititigan. Salamat Gray, tsaka pasensya ka na. Pakiramdam ko tuloy. It's okay. Putol ni Gray sa kanyang sasabihin. Wala kang dapat alalahanin. Ginawa ko to dahil gusto ko. Pinagpapasalamat ko pa nga na nagkita tayong muli. Pakiramdam ko lang di na ako mag-iisa. Ulila na ako lubos at may kanya-kanya na kaming buhay ng kapatid ko. Ilang sandali itong malungkot na natitigilan. Kung ganun, pareho tayong ulila at wala nang magulang. Pero maswerte ka dahil may kapatid kang pwede mong sandalan. Salamat. Sana balang araw kapag natapos to, makapagpasalamat ako sa'yo. Saad pa nito sa seryosong boses. Tahimik lang na nag-iisip si Gray nang mapag-isa sa gabing iyon matapos silang maghapunan habang iniisip ang sinabi ni Casey kanina. Nakakadama siya ng konting konsensya sa ginawa niya. Ganoon man, huli na ang lahat. Hindi niya akalaing may matinding trauma itong pinagdadaanan sa pagkawala ng mga magulang. Naikwento sa kanya ni Casey ang mapait nitong nakaraan sa kamay niya mismo kaya parang nadurog ang puso niya. Sinabi din ito sa halos 3 buwan, palaging dumadalo sa panaginip ng babae yung ginawa niyang kapangahasan. Balisa siyang nagpaikot-ikot sa kanyang silid dahil sa isipang yun. Napapabuntong hininga siya sa pag-aalala kay Casey, lalo na nang makita itong umiiyak sa kanyang harapan habang isinasalaysay ang nangyari na siyang may gawa. Ilang sandali pa, lumabas na siya ng kanyang silid upang tunguhin ang kwarto ni Casey. Gustong-gusto niya itong silipin at alamin kung okay lang ito. Gusto niya itong makausap at makita upang masigurong okay lang ito bago siya matulog. May pagkakataon pa nga na gusto niya nang aminin ang kasalanang ginawa niya pero kapag naiisip niyang kasusok lamang siya nito, nag-aalangan siya. Nasa kamay niya ang babae at ayaw niya nang dumating ang punto na mawawala na naman ito. Gray? Nagulat pa ito nang mapagbuksan siya sa umagang yun. Tiniis na lang niya kagabing hindi ito makausap at makita kaya naman maaga niyang kinatok ang babae pagising niya.
Napansin niya kasing bukas na ang ilaw. "Good morning." Bati niya rito. Napakaganda nito sa umagang yun. Bagong ligo ang babae at suot nito ang isang bestidang binili niya kahapon. Kahit malaki na ang tiyan nito'y sexy pa rin. Sa lahat ng buntis na nakita niya, si Casey ang pinakamaganda. "Ready na ang almusal. Pinaghanda kita, halika na." Hinawakan niya ito sa kamay, tsaka inalalayan. "Wala pa naman akong ganang kumain. Pwede bang maglakad-lakad muna tayo sa labas? Pakiramdam ko ang ganda dito." Nakangiti na ito ng tumugon. Ipinagpapasalamat naman niya yun dahil napakalungkot nito kagabi habang isinasalaysay sa kanyang tungkol sa mapait nitong karanasan. "Sure, walang problema." Tsaka niya ito inalalayan palabas ng kwarto. Nang makalabas sila, tumambad kay Casey ang malawak na lupain ni na Gray. Tama ang kanyang kutob na maganda ang paligid. Nakikita niya kasi mula sa kanyang kwarto ang malalaking puno. Halos sitik sa bunga dahil season ngayon. At hindi lang puno ng mangga ang kanyang makikita, kundi malawak na lupain. Dahil paglampas lamang nila ng manggahan ay may malawak na pinyahan. "Sa inyo ang lupain to?" Namamangha niyang tanong kay Gray habang patuloy sila sa paglalakad. Kung titingnan niya kasi si Gray, parang ordinaryong tao lang ito pero isa pala itong hasyendero. "Sa dad ko, si Tito Gilbert ang namamahala niyan pero nasa syudad pa. Buwan lang kung dumalaw rito. Ang kalahating parte ay sa amin ni Clevon. Yun nga lang, pareho kaming walang hilig sa farm kaya ipinamahala ko na rin kay Tito." Paliwanag sa kanya ni Gray. Muli niyang inilibot ang kanyang paningin nang matuon ang titig niya sa lalaki. Ang gaan ng kanyang pakiramdam sa malakas at malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat at tumatangay sa kanyang mahabang buhok. "Ang ganda dito. Sayang naman kung napapabayaan. Sino nga pala si Clevon?" "Siya yung nag-iisa kong kapatid. Nasa Maynila. Inaasikaso ang naiwan kong negosyo. Halika dun tayo." Pagkasabi nun, ginagap ni Gray ang kanyang palad. Hindi yun ang unang pagkakataong hinawakan siya ng binata pero ngayon lang sumikdo ang dibdib niya sa kaba. Siguro dahil na rin sa magandang pakiramdam. Dinala siya nito sa lilim ng isang puno at tinawag nito ang isang tauhan na nag-harvest ng pinya. Inutosang ipagbalat sila ng isa't hinati lang iyon bago inabot sa kanilang dalawa. Excited naman siyang tinikman yun. Napapangiti pa siya kay Gray sa sobrang tamis ng pinya. Halatang nagustuhan ng mga anak niya sa loob ng kanyang sinapupunan. Ilang beses siyang dumighay nang maubos ang binigay ni Gray sa kanya. Halos 2 oras pa yung itinagal nila sa farm bago maisipan nilang bumalik dahil tirik na ang araw. At habang magkasabay silang naglalakad, nararamdaman niyang ayaw ng bitawan ni Gray ang kanyang mga kamay. Wala din naman siyang ginawa para bawiin yun. Hindi rin niya alintana dahil naaaliw siyang kausap ang lalaki. Para kay Casey, kapag kasama si Gray, nakakalimutan niya ang mapait niyang nakaraan. Daan na kaya si Gray para makapag-move on na siya? "Congrats Mr. and Mrs. Cristobal. It's a triplets." Ngiti ng doktor sa kanila ni Gray matapos ang kanyang ultrasound sa pag-aakalang ang lalaking kasama ay kanyang asawa. Napatango siya sa pagkailang sa sinabi ng doktor pero napaangat din siya ng paningin direkta kay Gray nang magsalita ito. "Thank you so much, Doctor." Galak at makikita sa mga mata ang kasiyahan. 6 na buwan na noon ang kanyang tiyan at si Gray na rin ang nagpasyang ipa-check up siya nito. Wala naman silang napag-uusapan tungkol sa baby pero lagi nakalalay sa kanya si Gray. Pansin niya ang kakaibang trato nito sa kanya. Nakakitaan niya ito ng concerned maging sa batang nasa kanyang sinapupunan. "You're welcome." Nakangiti ang doktor nang kamayan si Gray bago sila nagpaalam. Habang pauwi, wala siyang imik habang si Gray sinasabayan ng malamyos na tugtog mula sa estereo. Ilang buwan na ba siya sa puder ng lalaki? 3 buwan na at pakiramdam niya kapag kasama ito, panatag ang kanyang kalooban. Pero naroon pa din ang katotohanang hindi si Gray ang ama ng kanyang anak kaya wala itong responsibilidad sa kanya. Ayaw niya ring mawili na nasa kanyang tabi ang lalaki. "Bakit tayo nandito?" Tanong niya nang ihinto nito ang sasakyan sa harap ng isang department store. "Ano pa? Mamimili tayo ng gamit ng mga baby." Anito sa kanya. Bumaba at tumikot sa kabilang bahagi ng sasakyan at ngayon inaalalayan siyang bumaba. Hindi basta alalay, kundi pabuhat siyang ibinaba ng lalaki. Naikawit niya bigla ang braso sa leeg nito sa pag-aalalang mabitawan siya ni Gray. Alam niyang mabigat siya, lalo at may 3 baby sa kanyang tiyan. Para namang walang nangyari nang inilapag lamang siya ng lalaki.
Hindi niya maiwasang mapasunod ng tingin dito habang hawak ang kanyang kamay papasok sa department store. Grace, sandali lang. Pigil niya sa lalaki bago pa man sila makapasok. Alanganin naman siya nitong nilingon. May problema ba? Dama niya ang pag-aalala dito. Gusto ko nang magpaalam sa'yo. Wala kang responsibilidad sa akin. Hindi mo dapat ginagawa to. Tsaka siguro naman titigilan na ako ng masamang taong yun. Dodoblehin ko na lamang yung pag-iingat ko kung kinakailangan. Hindi ako lalabas ng bahay. Mahaba niyang saad. Napatanga ito saglit sa kanya bago siya inalalayan patungo sa gilid ng department store kung saan may mga upuan at doon siya inalalayang umupo. Tinabihan din siya ng lalaki at nararamdaman niyang mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Paano kung ayaw ko, Casey? Tanong iyon kaya siya naman ang napatanga. Pero bakit? Bakit ayaw mo kong paalisin? Na hindi kita pamilya, wala tayong relasyon, wala kang responsibilidad sa akin, lalo na sa mga anak ko. Baling niya rito. Ano bang problema kung mananatili ka sa tabi ko, Casey? Ikaw na rin ang may sabing ulila ka na. Wala ka ng pamilya. Eh di ako ituring mo kung pamilya mo. Nakangiti pa nitong sabi na para bang wala lang. Exaggerated naman siyang napailing. Hindi mo kasi naiintindihan, Gray. Problemado niya pang sabi. Paano niya ba ipaliwanag ang nasa loobin niya na pwede siyang maunawaan ni Gray? Matagal niya nang gustong umalis sa poder nito pero sa tuwing sisikapin niyang magpaalam, pinipigilan siya ng lalaki kaya desidido na siyang umalis sa pagkakataong to. Gusto mo bang bigyan kita ng rason para manatili sa tabi ko? Tanong pa ng binata. Hindi naman niya alam ang isasagot dahil hindi niya mabasa ang laman ng isip ni Gray. Ano naman ang ibig nitong sabihin? Nagpalingalinga ito sa mga taong nasa paligid. Nang mapansing maraming paruot pa rito papasok at palabas ng department store, binalik sa kanya ang paningin. Halika, mag-usap muna tayo pero hindi dito. Nabanaag niya ang pilyong ngiti sa labi ni Gray bago siya alalayang tumayo sa kanyang kinauupuan. Nagmistula siyang baldado na inaalalayan ng lalaki pabalik sa kotse. Nang maiupo siya sa passenger seat, ay umikot ito sa kabilang pinto matapos siyang itian. Masigla pa nitong pinaglalaroan ng susi ng sasakyan na inihahagis pataas habang paikot. Wala naman siyang reaksyon kundi maaliw na ito'y titigan. Nagtataka din siya sa sarili kung bakit napaka-komportable niyang kasama ang lalaki. And now, let's talk. Inuwi lang siya ng binata sa bahay para ituloy ang naudlot nilang pag-uusap kanina. Halos kadarating lamang nila, si Manang Telma ay kasalukuyang naglilinis ng sala. Tapos na rin ang renovation ng buong bahay ni Gray kaya nagmistula na iyong bago. Mas pinaganda maging sa labas, pinadagdagan pa nga ni Gray ng munting playground, may mga portable swing, siso at slide. Nung isang araw, nahuli niyang masaya nitong pinagmamasdan ng mga yun. Bukod doon, nakikita niya sa mga mata ni Gray ang kakaibang saya sa tuwing pagmamasdan siya at ang kanyang tiyan. Kaya minsan, may weird siyang pakiramdam para rito. Okay, uulitin ko. Uuwi na ako, Gray. Pabuntong hininga niyang sabi. Marahil narinig niya Aling Telma ang kanyang sinabi kaya napalingon ito sa kanilang gawi. Hindi niya nakakalimutang nakiusap ito sa kanya na wag iiwan si Gray dahil ito ay malungkot. Pero wala siyang naging tugon. Nangako siya sa sarili ng pagbabago. Ang nais niya ay pagkatapos manganak, maging normal na muli ang kanyang buhay. Nakalimutan ng masalimuot na nangyari sa kanya. Natanggapin na lang ang mapait na nakaraan at magagawa niya lang yun kung hahayaan siya ni Gray. Napatingin din si Gray sa gawin ni Manang Telma. Sinenyasan ito ng lalaki kaya nagpaalam na tutungo sa komedor pero hinila siya ni Gray papasok sa loob ng silid niya. Dito natin pag-usapan. Nailang siya bigla sa kakaibang titig ng lalaki sa kanya dahil mas lalo pa itong lumapit. Gray, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, seryoso ko. Gusto ko nang umuwi. Wala nang rason para manatili pa ako rito. May mga plano ko para sa sarili ko. Ewan ba niya kung bakit parang nahirapan siyang magpaalam? Dama niya ang pangangatal ng boses. Eh di bibigyan kita ng rason para manatili sa tabi ko. Mas pilyo itong umiti at mas lalo pa siyang nilapitan. Napaatras naman si Casey. Kung anong iniisip nito, tiyak niyang hindi magugustuhan. Niyakap siya ni Gray nang masukol sa pader. Nalaki na lamang ang kanyang mga mata nang siilin siya nito ng maalab na halik sa labi. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon sa halik na yun ni Gray. Natili siyang tulalat parang tuod sa kanyang kinatatayuan hanggang sa lalo siyang hapitin ng lalaki at mas mahigpit na niyakap.
Mas naging malalim pa yung halik nito na halos kapusin siya ng hininga. Kalaunan, napapikit siya ng malasahan ng labi ng lalaki. Bakit parang nagustuhan niya yung halik ng lalaki? Parang idinuyan siya sa alapaap sa mga sandaling yun at may kung anong saya siyang naramdaman habang kinakabahan. Ramdam niya ang matigas at mainit na katawan ng lalaki na kapalupot sa kanya ngayon. Tila ginugupo siya ng antok sa marahang paggalaw ng mga labi nito na nagdudulot sa kanya ng iba yung sarap. I love you, Kissy. Iyok mawala ka, kaya dito ka lang sa tabi ko please. Para lamang siyang nagising sa malalim na pagkakatulog nang muli itong magsalita. Nanatili itong nakayakap sa kanya. Ilang inch lamang ang pagitan ng mukha nila. Saglit matapos pakawalan ng labi niya. Gray, baka nakakalimutan mo lang namang buntis ako. Biktima ako ng mga walang awang lalaking bumaboy sa katawan ko. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Mapait niyang tanong sa lalaki. Sinikap niyang makawala sa yakap nito. Wala akong pakialam sa nakaraan mo, Kissy. Mahal kita noon at ngayon. Noong nakita kita sa bar, mahal na kita. Kaya nagpapasalamat ako nang muli tayong pinagtagpo. Wala ka bang napapansing sinasadya ng pagkakataong magkita tayong muli, Kissy? Mahalin mo ko please, huwag mo kong iiwan. Hindi pa man siya nakakapagsalitang muli, inangkin na naman ni Gray ang labi niya at mas mahigpit na niyakap. Napaluha siya sa hindi makapaniwalang narinig mula sa lalaki. Hindi naman ganito ang naramdaman niya kay Ezekiel nung sabihin nitong tanggap siya at kayang tumayo bilang ama ng kanyang magiging anak. Pero bakit si Gray? Kalaunan sa kanyang pakiramdam ay mas nalunod pa siya sa tamis ng halik nito kaya napayakap na rin siya sa lalaki. Kinabukasan, maagang bumangon si Gray at siya mismo ang nag-prepare ng breakfast in bed nila ni Kissy. Walang kapantay ang saya niya na nararamdaman ngayon. Pakanta-kanta pa nga siya habang nagluluto. Ganito pala ang pakiramdam ng in love. Matapos makapagluto, sakto namang dumating ang order niyang bulaklak mula sa isang flower shop sa bayan. Ito ang unang araw ng panunuyo niya at sisiguruhin niyang sasagutin siya ni Kissy ng 3 araw lamang. Nakangiti niyang ipinatong sa isang kamay ang tray ng breakfast nila ni Kissy at sa isang kamay naman, bit-bit ang punpun ng bulaklak. Tulungan ko na kayo, sir. Ani manang nang madaanan niya sa sala habang naglilinis. Wag na, kaya ko na to. Ngiti niya kaya hindi rin ito maiwasang mapangiti sa nakikitang saya sa kanyang mga mata. Tsaka niya dinala ang almusal nila ni Kissy sa kwarto. Siya na rin ang nagbukas ng pintuan nito. Tulog na tulog pa ang babae kaya malaya niya itong mapagmasdan. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kamay ng dalaga matapos ilapag sa side table ang kanyang mga dala. Habang tinititigan ng babae, hindi niya maiwasang maalala ang nakaraang kapangasang ginawa niya kay Kissy. Kung maibabalik niya lang ang panahon, hindi niya pipiliing saktan ng babae. At ngayon, natatakot siyang malaman nito ang lahat na ang kinasusuklaman niyang tao, walang iba kundi siya. Gumalaw ang kamay ni Kissy na hawak niya kaya alam niyang nagising ito. Nagmulat ng mga mata ang babae tsaka tumingin sa kanya. Agad itong napabangon sa pagkagulat. Good morning. Bati niya rito, tsaka lang napunit ang magandang ngiti nito sa labi. Inilapit naman niya ang tray sa harap nito. Kung papayagan mo, gusto ko sana bago ka makapanganak, magpakasal tayo. Habang kumakain ay sabi niya, napatingin ito sa gawin niya. Hindi pa kita sinasagot, Gray. Pagpapaalala nito sa kanya at sinamaan pa siya ng tingin, bahagya naman siyang natawa. Naaliw siyang titigan nito ngayong umaga. Hindi na ako makapaghintay, Kissy. Isa pa, hindi ko naman nahayaang patagalin mo pa to. Mahal kita, totoo yun. Sabay niyang kinuha ang palad nito at inilagay sa tapat ng kanyang dibdib. Pakiramdam ni Kissy, tumambol ang puso niya sa ginawa ni Gray. Malungkot niya itong tinitigan. Gusto naman niyang maging masaya at naramdaman niya yun kay Gray. Kaya nga lang, gusto niya munang siguruhin ang kanyang damdamin para dito. Ayaw niyang magsisi sa kanyang mga magiging desisyon. Kaya hanggat maaari, ayaw niya ring bigyan ng pag-asa si Gray kung sana noon pa ito dumating sa kanyang buhay. Natapos ang kanilang pag-aalmusal na wala siyang naging tugon sa sinabi nito. Nang natapos ay naligo siya at lumabas ng silid upang magpahangin. Nakita niyang may kausap sa veranda si Gray nang bumaba siya. Kapwa matangkad at may pagkakahawig ang mga ito. Natuon pa sa kanya ang atensyon ng kausap nito matapos mapasulyap sa gawin niya. Babe, si Clevon, kapatid ko. Mabilis siyang inakbayan ni Gray habang ipinapakilala siya rito. And Clevon, meet my wife-to-be, Casey.
Hindi naman siya nakaimik sa sinabi ni Grace sa kapatid. Nagsisinungaling to. Saan naman ang galing yung babe? Basta nginitian siya ni Clevon at kinamayan, pero nagmamadali namang tinampal ni Gray ang kamay ng kapatid, kaya naman nabitawan siya. Natawa na lamang ito. Kita niya ring hinagod siya nito ng tingin, pababa hanggang sa kanyang malaking tiyan. Ano bang ginagawa mo dito? Matapos naman ipakilala ni Grace si Clevon kay Casey, mabilis niya itong hinatak malayo sa babae. Wala itong pasabi na uuwi ng Cebu sa araw na yun, kaya hindi niya napaghandaan. Ngumisi ito sa kanyang sinabi at lumingon pa sa gawin ni Casey na nakaupo sa isang bench kausap ni Manang Telma. Bakit bro? Natatakot ka bang malaman ni Casey ang totoo? May kasama pang pangaasar ang tono ng lalaki. Masama niya itong tinignan. Mahina man ang boses ni Clevon at may kalayuan man sila kina Casey, nag-aalala pa rin siyang baka may makarinig. Ingat na ingat siya sa kanyang lihim. Hindi pwedeng malaman ni Casey yun. Ayaw niyang mawala ang babae. Ngayon pa kayang malapit niya nang makuha yung puso nito. Huwag kang magkakamali, Clevon, kundi papatayin kita. May pagbabanta ang kanyang boses. Tumawa ito ng mapangasar bago matagal siyang tinignan ng makahulugan. Kung ganun, ibibigay mo sa akin ang share mo sa company. Nakangiting tanong nito sa kanya at pinag-cross pa ang dalawang kamay sa harapan. Napamulagat naman siya sa tinura ni Clevon. Manang, gaano ka-close na Clevon at Gray? Habang pinagmamasdan ni Casey ang mga kapatid di kalayuan, ay tanong niya sa katulong. Hindi niya sigurado or baka namamalikmata lang siya, pero parang galit na galit si Gray sa kapatid. Habang si Clevon naman, komportableng sa nakikitang ayos ni Gray. Naku Casey, parang aso't pusa ang dalawang yan, pero pareho namang mabait. Nung nasa mansyon pa ako ng mga Cristobal, hindi sila magkasundo. Kaya nga maagang bumukod ng bahay si Gray. At ayan, bihira na lang magkita. Pinakamalala nilang madalas pag-awayan ay ang pagiging gastador ni Clevon. Milyon kasi yung pinapatalo nito sa sugal. Pagkukwento ni Manang. Ho? Gulat na gulat siya sa narinig. Malaking halaga kasi ang milyon. Napatingin siya muli sa magkapatid at ganoon na lang ang pagkakataranta niya nang saktong makita na sinusuntok ni Gray ang mukha ng kapatid. Dagli siyang napatayo sa kinauupuan at saka patakbong tinungo ang dalawa upang awatin dahil sa pagkakataong yun, nagpambuno na ang dalawa. Magkapanabay silang umawat ni Manang Telma kina Clevon at Gray. Nahirapan pa nga silang paghiwalay ng dalawa dahil tila gigil na gigil si Gray na suntukin ng kapatid. Iya ka Clevon, anong karapatan mong ibenta yung kumpanya para sa sarili mong kapakanan? Hingal na hingal si Gray na sumisigaw. Niyakap niya ito para lamang hindi malapitan si Clevon. Paniguradong magpapambuno na naman ang dalawa. Kitang-kita niya ang galit nito sa muka. Si Clevon naman, pigil ni Manang Telma. Bakit Gray? Anak din naman ako ah. Lahat ng iniwan ni na dad na kayamanan may karapatan ako dun. Oo, binenta ko yung shares ko. Shares ko naman yun at wala kang pakialam dun. Huwag kang magmagaling na anak at lalo na wag kang magmalinis dahil may tinatago kang kalawang sa pagkatao mo. Sigaw na may kasamang duro ni Clevon kay Gray. Pinantayan pa nito ang matinding galit ng kapatid. Sa muli, hindi nakapagpigil si Gray at sinugod na naman si Clevon dahil lalo itong nagalit sa sinabi ng kapatid. Sa lakas nga nito kulang na lang tumilapon siya kung hindi pa siya napahawak rito. Tama na Gray, nakikiusap siya rito. Kumalma nga kayong dalawa, ano bang problema ninyo? Si Manang na nagtataka. Pilit nitong iniharang ang katawan nang muling sumugod si Gray. Eto kasing si Gray Manang, nagmamalinis. Ano kung ibenta ko yung share ko sa company? Siya nga, pinagsamantalahan niya si Casey. Wala siyang narinig mula sa akin. Kinontra ko ba siya? Walang pakundangang sigaw ni Clevon, rason para matahimik silang lahat. Siya na nakawang ng mga labi na tila itinulos sa pagkakatayo. Si Manang ay ganun din, pero kay Gray nakatingin. Ang lalaki naman, natigilan ding napatingin kay Clevon na ngayon ay nakangisi na. Ulitin mo nga yung sinabi mo, Clevon. Baling niya sa lalaki na para bang kakapusin ng hininga. Clevon, binabalaan kita. Umalis ka na. Malakas na sigaw ni Gray upang pigilan ito sa sasabihin. Ngumisi naman ang lalaki. Bakit Gray? Natatakot ka bang malaman na ikaw yung gumahasa kay Casey at plinahan mong dalhin siya rito? Hayop ka, binalaan na kita. Tumigil ka na. Putol ni Grace sa sasabihin ni Clevon at mabilis itong sinugod at sinuntok habang siya'y wala ng lakas na awatin ng dalawa dahil mas lalo siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan.
Wala na siyang pakialam sa nangyayari sa kanyang paligid. Napailing-iling siya at hindi alam ang gagawin at sasabihin. Ramdam niya ang panghihina. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang maramdamang humilab yun. Napapatingin pa siya sa gawin ni Gray na inakala niyang mabuting tao. Hindi siya makapaniwala na ang kinatatakutan at kinasusuklaman ay siyang kanyang pinagkatiwalaan. Sana panaginip lamang ang lahat nang hindi siya nagbabadyang masaktan. Pero nangyari na. Mahina ang mga paa na humakbang siya papasok sa loob ng bahay. Pero hinabol siya ni Gray at pinigilan sa kamay. Pero dahil sa galit na naramdaman, walang habas niya itong pinagsasasampal. Walang yaka, Gray. Binaboy mo yung katawan ko. Sinira mo yung buhay ko. Pinaniwala mo kung mabuti kang tao. Manluloko, hayop. Habang sinasampal ay walang patid ang pag-agos ng masaganang luha sa kanyang mga mata. I'm sorry, Casey. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Mahal kita. Yun ang totoo sa lahat ng mga kasinungalingang sinabi ko. Sana maniwala ka sa akin. Daman niyang niyakap siya nito ng mahigpit pero kumawala siya at sinampal itong muli. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Sinisiguro ko yan. Dinuro niya itong galit na galit bago tumalikod at tinungo ang kanyang silid. Nanginginig siya sa galit. Napakatagal siya nitong niloko. Pinaikot at pinaglaruan sa mga palad. Naniwala siyang si Gray ang tagapagligtas niya pero eto pala ang sumira sa buhay niya. Napahagulgol siya sa sakit na nararamdaman nang marating ang silid. Bakit kung kailang mahal niya na ito? Bakit sa dinami-dami ng tao si Gray pa yung bumaboy sa kanya? Bakit yung taong kinasusuklaman pa niya? Napasigaw siya sa magkahalong galit at sakit. Casey, mag-usap tayo. Katok mula sa pintuan, boses ni Gray yun na nagmamakaawa pero lalo lamang sumiklab ang galit niya rito. Hindi niya ito pakikinggan pa kahit kailan. Casey, mahal kita. Nagawa ko lang mga bagay na yun dahil akala ko ito yung paraan para mapasakin ka. Pero nagkamali ako. Sinaktan kita. Mali ang ginawa ko. Patawarin mo ko, Casey. Naging bingi ang dalaga sa pagmamakaawa ni Gray sa kanya. Walang kapatawaran ng kahayupan nito. Ilang gabi siyang binabangungot sa pambababoy ng lalaki. Naging impyerno ang buhay niya dahil sa lalaking to. Mapapatawad niya lang si Gray kapag nakita niya itong nagdudusa sa kulungan at pinagbabayaran ng kasalanan sa kanya. Halos 1 oras ding nagkakakatok si Gray pero wala siyang panahong pakinggan nito. Kahit si Manang Telma ay nagmamakaawa sa kanyang patawarin si Gray. Totally magkakaanak naman na sila pero hindi niya ito pinakinggan. Hinintay niya lamang na lumalim ang gabi bago siya umalis ng bahay na walang nakakaalam. Pasado 11:00, nakita naman ni Gray si Casey na lumabas ng bahay. Inaasahan niya na ito ay mangyayari. Matapos siyang ipagkanulo ni Clevon para sa kakarampot na halaga, alam niyang mawawala na sa kanya si Casey. Hahayaan niya ito sa ngayon at maghihintay siyang humupa ang matinding galit nito sa kanya, tsaka siya muling lalapit sa babae. Tinawagan niya si Chuck at pinasubaybayan na muli si Casey. Lumabas siya ng bahay at sinundan nito hanggang sa makasakay ng taxi. Masakit para sa kanya ang kabayaran ng kapusukang nagawa nito pero naisip niya na maganda na ring nalaman ni Casey ang lahat. Alam niyang may mabuting kalooban ng babae at umaasang darating ang araw na mapapatawad siya nito alang-alang na lang sa magiging anak nila. Hindi naman malaman ni Casey kung paano siya nakauwi sa kanyang ninang at ninong. Ngayon ay mahigpit siyang yakap ng kanyang ninang habang isinasalaysay ang mga nangyari kung paano niya natuklasan ang taong bumaboy sa kanya. 4 na taon ang matuloy na lumipas pero magpahanggang ngayon, tamang tanaw lamang si Grace sa kanyang mga anak. Nakita niyang magkakasamang namamasyal si Casey kasama ang triplets at ang kinilala na nitong magulang. Ngayon ang 3 kaarawan ng kanilang mga anak ni Casey pero hanggang ngayon hindi niya pa din malapitan ng babae. Tamang tanaw lang siya sa 3 cute na bata na halatang kadugo niya. Napapahilamo siya sa muka nang maramdaman ang pag-iinit ng kanyang mga mata sa pagdanais na mayakap ang mga ito. Ilang beses na siyang nag-abot ng mga regalo para sa kanyang anak kahit noong unang kaarawan ng 3 pero ipinatatapon iyon ni Casey. Napakasakit para sa kanya ng parusang ginawa ni Casey pero kung ito man ang kabayaran ng kanyang ginawa ay kanyang tatanggapin. Mami, I want that toy. Nagkubli siya sa maraming laruan nang mapatingin sa gawin ni Hayi, isa sa kanilang mga triplets. Nasa loob ang mga ito ng isang malaking shop na puro laruan ng mga nakadisplay at syempre nandito rin siya sa loob ng shop bilang sinusundan niya ang mga ito.
Kung kanina kasama pa nito ang ninang Pearlie ni Casey, ngayon ay silang apat na lang ang kanyang nakikitang mamasyal. Okay, mamili na kayo ng tig-isa at pagkatapos ay uuwi na tayo. Masayang saad ni Casey. Ayoko ng toys, Mami. I want to eat ice cream. Sigaw ni Zo na halatang tinutopak. Yeah, Mami. Me too, I want ice cream. Sabi naman ng isa pa niyang anak na si Kenji. 2 babae at 1 lalaki ang naging anak nila ni Casey. Lahat iyon ay hawig sa kanya. Natatandaan niya nga ng mga anak ito sa hospital. Naroon din siya. Pinagdarasal na maayos na mailwal ng babae ang kanilang mga supling dahil nakita niya kung gaanong nahihirapan si Casey. Tsaka niya lang napagtanto na sa kabila ng kasalanang nagawa niya, pinakikinggan pa din siya ng Diyos dahil nailwal ng maayos ng normal ni Casey ang kanilang 3 anak. At dahil parehong doktor ang kinikilala nitong magulang, nabawasan din naman ang kanyang pag-aalala para sa babaeng mahal niya. Halos tumulo ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan noon ng 3 nilang anak nang dalhin sa nursery room. Hindi man niya mahawakan ng mga ito, sapat ng matanaw kahit lang sa malayo. Sige na, payag na si Mami. Kunin niyo na yung ice cream pero pagkatapos ay uuwi na tayo. Naibaling na muli ang atensyon ni Grace sa kanya mag-iina nang magsalita si Casey. Akay na nito ang 3 palabas ng shop habang may tigi-isang bitbit na laruan. Nang makakuha ng pagkakataon ay panakaw niyang kinuhanan ng larawan ng mga ito. Napakasarap pagmasdan ng kanya mag-iina. Umaasa siyang balang araw makakasama na siya ng 4 sa ganoong pagkakataon. Sinundan niya ang mga ito at pinanood habang kumakain ng ice cream. Pasimple siyang lumapit, yung hindi niya mahalatang mapapansin siya ng 4. Kalaunan, sinabi ni Zo na naiihi ito. Nakita niyang nalito si Casey dahil kumakain pa ang 2 bata. Ang ginawa nito, nakiusap sa katabing babae na tignan sina Kenji at Hayi. Pumayag naman ng babae na may hawak ding bata, tsaka umalis sina Zo at Casey. Tahimik siyang tinatanaw ang 2 anak at mga ninganing lapitan. Pagkakataon niya nang yakapin ng mga ito pero hindi niya ginawa at nanatili siyang nakamasidlang. Ayaw niyang makita ni Casey na lumalapit sa mga ito. Tiyak na ilalayo ng babae yung mga bata at hindi niya mapapayagan yun. Kalaunan, umalis ang babaeng pinag-iwanan ng 2 bata pero nanatili ang mga ito sa upuan. Naririnig niyang nag-uusap ang mga ito nang hindi niya maintindihan. Napakurap siya nang tumayo si Kenji at kasunod nito si Hayi. Nag-aalala na siya dahil hindi pa nakakabalik si Casey. Sinundan niya ang 2 bata na binaybay ang isang pasilyo. Nasa 2nd floor lang naman sila ng mall pero nabahala siya kung saan patungo ang mga ito lalo't hindi alam ni Casey. Ganoon na lang ang malalaking hakbang niya upang maabutan ng 2 anak nang marating na mga ito ang escalator. Habang si Casey naman, ganoon na lang ang pag-aalala nang bumalik sila ni Zo at makitang bakante yung upuang pinag-iwanan niya sa 2 anak niya. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib dahil pati ang babaeng pinag-iwanan ay wala na dun. Ale, nakita niyo ba yung 2 anak ko rito? Nag-aalala at aligaganyang tanong sa babaeng nakaupo sa tabi ng kanilang pwesto. Naku, pasensya na, kadarating ko lang. Wala na siyang sinayang na sandali at agad dumalis kasama si Zo upang hanapin ang nawawalang mga anak. Labis siyang nag-aalala at baka mahulog ang mga ito. Tuliro siya habang binabaybay ang pasilyo habang palingalingang hinahanap ang kanyang mga anak. May pagkakataong dumudungaw siya. Si Zo naman ay panay tanong sa kanya kung nasan sina Kenji at Hayi pero hindi niya ito masagot dahil abala siya sa pagtatanong kung may nakasalubong ba yung mga itong 2 bata. Kumakabog ang kanyang dibdib dahil sa labis niyang pag-aalala sa mga ito. Bumaba na sila ni Zo upang doon magtanong sa security guard pero ayon dito walang batang lumabas at wala silang pinahihintulutang lumabas ng mall na walang kasamang guardian bilang seguridad. Sa information, ipinaalam niyang nawawala ang kanyang mga anak at ipinawagang kung sino man ang nakakita sa kanyang mga anak ay maghihintay siya. Kalaunan, nakita niyang papalapit sina Kenji at Hayi kasamang isang pamilyar na lalaki. Walang iba kundi ang ama ng kanyang triplets. Pagkakita sa lalaki, sumiklab ang kanyang galit pero nagtimpi siya. Agad sinalubong ang mga anak at niyakap. Naiiyak siya sa kaligayahang ligtas sa mga ito. Mababaliw siya kung may masamang nangyari sa mga bata. Pwede ba next time huwag niyo nang gagawin to? Magkakasakit ako sa ginagawa niyo. Halos may iyak niyang pakiusap sa 2 anak niya. Tumangutango naman ng 2 tsaka yumakap sa kanya. Nakangiti sa kanila ang naka-assign sa information desk. Ma'am, sir, ang cute naman po ng triplets niyo.
Manang-mana sa daddy. Kinikilig na sabi ng babaeng nakatingin sa kanila kanina pa. Nilingon niya ito tinanguan, tsaka nila ang mga bata palayo na hindi nagpasalamat or ano pa man kay Gray. Alam niyang hindi lamang nagkataong naroon ito sa mall, kundi may agenda ito kung bakit lumalapit sa kanyang mga anak. Maaaring interesado ito sa mga bata. Pero sinundan sila ni Gray hanggang sa labas ng mall at nag-offer pa na ihahatid sila. Hindi na siya nakapagtimpi at nag-alatigreng hinarap ito. Pwede ba Gray umalis ka na? At kahit kailan wag ka na magpapakita sa mga anak natin dahil hindi ka mapapatawad sa ginawa mo. Galit at singhal niya sa lalaki. Wala siyang pakialam kung marinig yun ng mga bata. Napangiti lang ito sa kanyang sinabi at huli niya na nang narealize na parang may mali. Magmamatigas pa sana siyang magpahatid kay Gray, kaso bumuhos ang malakas na ulan. Nag-aalala naman siyang mabasa ang mga bata at baka magkasakit, kaya nagpaunlak na siya rito. 4 na taon niyang pilit kinalimutan ng mapait na nakaraan, pero dahil si Gray iyon ay hindi niya magawa. Alam mo bang nasa hospital si Gray, anak, habang naglilibor ka? Nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot at saya sa pagnanais na lapitan ka. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ninang matapos siyang mailabas sa hospital after niyang mga anak noon. Pero binaliwala niya yun, lalo't namumuhi pa siya ng sobra kay Gray. Hanggat maaari, ayaw niyang makarinig tungkol sa kanyang kaaway. Nakiusap ang mga itong tanggapin na lang niya ang lalaki nung pabalik-balik sa kanila upang humingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa sinukuan na lamang siya ng lalaki. Simula nun, hindi na ito nagpakita. Pero nararamdaman niya ang presensya ng lalaki sa kanilang tabi. Kahit noong una't pangalawang kaarawan ng anak nila, lahat ng mga regalong natatanggap ng mga bata mula kay Gray ay kanyang ipinapatapon. Takot na takot siyang makilala ito ng mga bata at itinaga niya sa bato na sa kabila ng panunuyo ni Gray, hindi niya ito patatawarin. Magpasalamat na lang ito sa kanya dahil hindi niya pinakulong ang lalaki. Ayon na rin sa payo ng kanyang ninong at ninang. Salamat, Casey. Nang marating nila ang bahay, tsaka lang nagsalita si Gray, pero kanina dama niya ang panaka-naka nitong pagsulyap sa kanya. Nakatulog pa si Sue sa biyahe at nagpresenta itong buhati ng anak nila kahit hanggang sofa na lamang. Sa mga sandaling yun, wala na siyang napagpilian kundi ito'y payagan. Sana ito na yung huling pagkakataong magpapakita ko sa mga bata. Saad niya habang inihahatid niya ito sa labas. Agad namang inasikaso ng yaya ang kanyang mga anak. Casey, mga anak ko sila. Okay lang ba na kahit papaano bigyan mo ko ng chance na makita sila? Pangako, hindi ko sasabihin na ako yung tatay nila. Halatang nangungulila ang boses nito. Masama niya itong tinignan dahil naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod nang bigla siya nitong hawakan sa kamay. Dagli niya itong binawit walang pag-aalangang ilapit iyon sa pisngi ng lalaki. Dinig niya ang paglagapak nun at galit itong tinitigan. Sana pinag-isipan mo munang mabuti yung ginawa mo sa akin nun nang hindi tayo parehong nahihirapan ngayon, Gray. Sumbat niya at puno ng hinanakit. Narinig niya itong napamura at kasabay ang pagbabago ng ekspresyon sa mga mata matapos niyang sampalin. Inis na malayo kayo sa akin ng mga anak ko. Ito kung pagmasdan kayo. Hanggang ngayon ba? Galit na galit ka pa rin sa akin. Pagkasabi nun, hinawakan siya sa kamay at hinaltak pasakay sa loob ng sasakyan na kanyang ikinataranta. Natakot siya at nakadama ng pangamba dahil sa nagagalit nitong anyo at baka gawin na naman sa kanya ang ginawa nito noon. Gray, kung anong iniisip mo wag mo nang ituloy. Nakikiusap niyang saad nang ihinto nito sa harap ng isang kondo ang kotse. Matapos igaray ang sasakyan, umikot ito sa gawin niya. Natatakot na naman siya sa aura nitong galit. Itsura pa lang, wala na itong gagawing mabuti. Baba, mag-usap tayo. Mahinahon itong sabi, bagaman nasa anyo pa rin ng lalaki ang galit. Paano kung ayoko? Wala akong tiwala sa'yo, Gray. Pagkatapos mo kong gahasain, puwersahin. Natatakot at maiiyak niyang saad. Marahas itong bumuntong hininga habang nakatitig sa kanya. Matagal ko nang pinagsisihan kung ano mang nagawa ko sa'yo noon, Casey. Sa 4 na taong tinatanong ko kayo ng mga anak ko mula sa malayo, wala akong ibang hinangad kundi kayo'y makasama. Sa palagay mo, kaya ko pa bang gawin sa'yo ulit yun? Nakita niyang nawala ang matapang na aura ni Gray at napalitan ng lungkot. Hindi siya nakakibo at nanatiling napatitig dito. Gusto lang kitang makausap, Casey. Gusto kong maramdaman mo na totoong nagsisisi na ako. At sana, kahit sa mga anak natin, bigyan mo ko ng pagkakataong makalapit sa kanila kahit na hindi na nila ako makilalang ama. Please?
Sa huli, nagmamakaawa ito sa kanya. Nasa loob na siya ng bahay ni Gray at napansin niyang mag-isa lamang ito sa bahay. Kapansin-pansin ang malaking portrait nilang apat ng kanyang mga anak na nakadikit sa dingding ng sala nito. Ang larawang iyon ay kuha ng first birthday ng anak nila. Naalala niyang nagpadala pa ito ng regalo para sa mga bata, pero dahil sa matindi pa yung galit niya kay Gray, pinatapon lamang niya yun at hindi pinapasok ang lalaki. Habang tinitignan ng larawang iyon na tila buhay na buhay, ay parang may apoy na humahaplos sa puso niya, lalo na nang mapalingon siya sa gawin ni Gray na nakatitig sa mukha niya. Ramdam niya kung gaano ito nangulila sa mga bata. "Maupo ka," aya nito at tinuro ang sofa ng ilang sandali lang na natili siyang nakatayo. Tumikim lang siya pero nanatili sa kanyang pwesto. "Sabihin mo na yung gusto mong sabihin dahil gusto ko nang umalis. Hahanapin ako ng mga bata," sabi na lang niya at tumiwas sa mapanuksong titig ni Gray. Ayaw niyang isipin na pinalambot siya ng mga portrait na yun. Kulang sa kanya ang 4 na taon upang pagdusahan ito ang masamang ginawa sa kanya. "Gusto mo bang magdamag na katayo dyan?" Bahagya itong umisi, tsaka umupo sa sofa at tinutok ang paningin sa kanya. "At sinong nagsabi sa iyong magdamag ako dito?" Gustong umusok ng ilong niya. Itinaas nito ang isang card na nagsisilbing susi upang mabuksan ang kondo. Napatingin naman siya dun kaya isinuksok nito sa bulsa at nagdi-4. "Makakalabas ka lang dito kapag pumayag ka sa kondisyon ko, Casey." May pagbabanta ang boses na para bang naaaliw sa kanyang reaksyon. "Gusto ko lang i-remind sa'yo, Gray, na ikaw may kasalanan kaya ako galit na galit sa'yo. At kung dadaanin mo ulit ako sa dahas, asahan mong ilalayo ko sa'yo yung mga anak mo." May pagbabanta din ang boses niya. "Kung kinakailangan daanin kita sa dahas, Casey, para makuha ko lang yung gusto ko, gagawin ko yun. Kailangan ko yung mga anak ko, kaya nakikiusap ako sa'yo. Walang mawawala sa'yo kung makikipagkasundo ka sa akin." Mahaba nitong saad. Nanahimik siya na nakatingin sa gawin ng lalaki habang pinag-iisipan ang sinabi nito. Sa huli napabuntong hininga siya. Lumalaki yung mga anak niya at darating ang araw. Maghahanap ang mga ito ng ama, samantalang nandito lang sa malapit. Pero ayaw niyang magpadalos-dalos. Pag-iisipan niyang mabuti kung sapat na nga ba yung 4 na taon para magpatawad. "Ang saya nilang pagmasdan, di ba anak? Ngayon ko lang nakita ganito ka-enjoy ang mga bata." Nakangiting saad ng kanyang ninang Perlin habang papalapit sa kanyang kinauupuan. Inilapag nito ang isang tray sa mesa na may lamang merienda para sa mga bata, tsaka umupo sa katapat niyang upuan. Ang tinutukoy nito ay ang mag-aama na naliligo sa swimming pool, 3 metro ang layo sa kanila. Hindi siya kumibo, kundi sinulyapan ng 4 na nagpapaligsahan sa paglangoy. 1 taon pa ang lumipas bago siya nakapag-decide na hayaang makalapit si Gray ng ganito sa mga bata at nirespeto naman yun ng lalaki, pero mas madalas ang kanilang pagkikita. Katulad ng dati na kontento ito sa pagtanaw mula sa malayo. "Sa tingin mo, Ninang, tama yung naging desisyon kong patawarin si Gray?" Malungkot niyang tanong. Hindi kasi yun gusto ng kanyang isipan na mangyari, pero napakasaya niyang makita ang kanilang anak na masaya kasama ang ama nito. Ginagap na Perlin ang kanyang 2 kamay. Nakikita niya ang matamis nitong mga ngiti. "Anak, magiging masaya ka lang ng lubusan kung wala nang galit dyan sa puso mo. Nasasabi mo lang yan, Ninang, dahil hindi niyo ko naiintindihan. Hindi niyo kasi nararamdaman ang ginawa sa akin ni Gray." Ramdam niya kasi noon pa man, gusto ng mag-asawa ni Gray para sa kanya. Simula nang madatnan nito ng kanyang ninang at ninong sa labasan na basang-basa ng ulan noong mga panahong humihingi pa ng tawad sa kanya. Pero naging matigas ang puso niya. Sa katunayan, gusto niyang mawala na lamang sa paningin niya si Gray noon. Pareho na itong nakiusap sa kanya na patawarin niya na lamang ang lalaki, pero nanatiling matigas ang puso niya. Hanggang sa heto, 5 taon na ang lumipas at 4 na taon na ang kanilang mga anak at sa wakas ay tsaka lamang niya nabigyan ng pagkakataon ng lalaking makilalang ama ng triplets. "Hindi totoo yan, anak. Tinuring ka na naming pamilya at ang paghihirap mo, kalungkutan din namin ng ninong mo. Ang inaalala ko'y ikaw. Huwag mong sayangin ang panahon para magmukmuk sa tabi. Just enjoy your life. Mahal na mahal ka ni Gray. Mahaba na yung panahong nagsakripisyo siya upang makuha yung kapatawaran mo at makasama kayo. Ito na yung tamang panahon para sa inyo." Hindi niya alam kung pangaral pa iyon ng kanyang ninang, pero gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagkakaedad na rin ang mga ito, pero nabibigyan niya pa rin ng isipin.
Sa totoo lang, mas masakit siya sa ulo ng mga ito kaysa sa sariling anak na si Ezekiel. Mabait kasi ang lalaki. Huli nilang pagkikita nang umuwi ito ng Pinas 2 years ago. Inibitahan nga silang magtungo sa US para mag-attend sa kasal nito, pero hindi siya nakarating nun kundi ang mag-asawa lamang ang nagtungo. Isa rin sigurong rason ng mag-asawa kung bakit niya tinanggap si Gray at hiharap sa kanyang mga anak bilang ama. Ayaw na niyang alalahanin pa siya ng mga ito. Alam niyang may punto naman ang ninang niya. Kailangan niya ding maging masaya. Nakakapagod na rin namang lagi siyang namumuhi sa isang taong walang ginawa kundi mahalin siya. Naagaw ang kanyang atensyon nang tumakbo papalapit sa kanila si Hayi at bigla siyang hinila patungong swimming pool. "Mami, come on, let's swim." Nagsitilian ng dalawa pa niyang anak pagkakitang napilitan siyang sumama kay Hayi. Ang ninang niya naiwang napapangiti. "Anak, ayaw ni Mami, kayo na lang." Pagtanggi niya pa rito. "Pero sabi ni Daddy dapat kasama kayo." Makulit na saad ni Hayi, patalon-talon pa. Napasulyap siya sa gawin ng nakangiting si Gray. Alam niyang ito ang may pakulong idamay siya sa swimming at hindi nga siya nagkamali nang biglang hatakin siya sa tubig. Umalingaw-ngaw ang matinis na tili ng kanilang mga anak pagkakita sa kanilang dalawa sa tubig dahil niyakap agad siya ni Gray. "Anong ginagawa mo, Gray?" Nanunulak niyang tanong habang pupungas-pungas pero hindi siya pinansin ng lalaki. "Anak, gusto niyo bang i-kiss ko yung mami niyo?" Bagkus ay tanong nito sa mga bata. "Yes, Daddy!" Sagot naman ng tatlo, sabay-sabay na humagikgik, nagtakip pa kunwari si Sunang mata. Binalaan niya ng masamang tingin si Gray nang bumaling sa kanya, ngunit parang baliwala na lang sa lalaki ano mang maging reaksyon niya. "I love you, Casey." Madamdaming sad nito bago inangkin ang labi niya, lalong naghiyawan ng mga bata sa kanilang sweet na eksena pero saglit lang naman yun. Nangaasar pa itong sinabuyan siya ng tubig at tumahalakhak habang lumalangoy palayo sa kanya. Naasar naman siyang hinabol ito't hinampas hanggang ang tatlo sumali na rin sa kanila. Nakihabol din ito sa lalaking mabilis na lumalangoy. Kinagabihan, dalawa silang nagpatulog sa triplets dahil request iyon ng mga bata. Matagal na panahong hindi na mga ito nakasama si Gray kahit palagi nasa paligid lang ang lalaki, kaya nais ng mga bata na makasama sa lahat ng oras ang kanilang tatay at pabor naman kay Gray. "Love, gusto ko na makasama kayo sa isang bahay." Na makatulog ang tatlo, masuyong saad ni Gray sa kanya matapos siyang lapitan at naglalambing na yumakap. "Gray, ayokong iwan si Ninang. Malulungkot sila. Eh di madalas natin silang dalawin. Magpapakasal na tayo." Dinikit nito ang labi sa pisngi niya at marahan siyang kinintalan ng halik doon. Dama niya ang mainit nitong hininga nang gumapang sa labi niya ang halik ni Gray. Kasabay noon ay mas lalo siyang hinapit. Napapikit siya ng tuluyang maramdaman ang malalim na paghalik ni Gray sa kanyang labi. Halos wala na ring nakapagitan sa kanila dahil damang-dama niya na ang buong katawan ng lalaki dahil sa pagkakataong yun, inhiga na siya sa sahig ng lalaki. "I love you so much, Casey. Noon, hanggang ngayon, I still love you." Anas nito habang siya'y tinititigan. Napapalunok siya ng dahan-dahang kalasin ni Gray ang mga sagabal niya sa katawan. This time, wala na siyang nadamang takot at pangamba dahil mahal niya na ang lalaki. Willing na rin naman siyang magpakasal sa lalaki. Handa na siya sa anumang mangyayari kasama ito. Ngayong gabi, buong puso niyang tinanggap sa buhay niya ang lalaki. Matapos ang ilang buwang relasyon ni na Casey ay ikinasal ang dalawa at ngayon masayang nagsasamang buong pamilya. Sa ngayon, nagkaayos na ring muli sina Clevon at Gray dahil nabawi na ng asawa ang binentang kumpanya ni Clevon dahil sa pagiging sugarol nito. Bilang parusa ay sa Cebu na ngayon naninirahan si Clevon at katuwang ng tiyuhin nito sa pagpapatakbo ng farm. Paminsan-minsan, nagbabakasyon din sila doon kasama ang kanilang mga anak. Nagpapasalamat siya kay Gray sa walang sawang paghingi ng tawad sa kanya at panunuyo upang ipadama ang tunay nitong pagmamahal. Hindi siya sinukuan sa kabila ng ipinakita niya. At syempre, sa mga taong nasa kanyang tabi noong pakiramdam niya, lugmok na lugmok siya. Sadyang dumarating sa buhay natin ang mga bagay na susubok sa ating katatagan. Ang mahalaga, hindi natin ito sinusukuan dahil kapag atin itong nalagpasan, ito rin ang daan tungo sa walang hanggang kaligayahan. Katulad ng nararamdaman niya ngayon, kasama nga ang taong hindi niya akalaing matututunan din pala niyang mahalin ng buo.